Hey. Sino ka nga ba? Sino ka nga? Bastos ka. Ang lakas ng loob mong lapastanganin ako. May sakit ka ba? Ang bastos mo. May toyo ka ba sa utak? Sumampa ka pa sa kama ko, sinaktan mo ako, minura mo pa ako. Lapastanganin mo ako, dapat ka talagang parusahan. Kumusta naman, may sakit ka talaga, magpagamot ka sa ospital. Huwag kang magwala sa lugar ko. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Shen Weixing, palihim ka bang gumagawa ng kalokohan sa ibang babae? Iniisip mo ba ang pagkatao ko bilang fiancé mo? Ang lakas mo talaga. Sino ka bang ancient beauty? Pakitignan mo naman ang paligid mo. Nasaan palasyo ba tayo ngayon? Saan ba to? Fiance na tumalon sa kama ng fiant na pinsan. Wala akong ginawa. Siguradong sinisiraan lang ako ng babaeng yan. Anong problema mo ha? Shen Weixing, ako ang totoong fiancé mo. Anong klaseng babae ba yung babaeng yan? Ikaw lang dapat ang akin. Babaeng walang hiya, nagawa mo pang saktan ako. Pinagbintangan mo ako, tama lang na pinatamaan kita. May topak ka ba? Puro malalaswang salita ang lumalabas sa bibig mo. Sinungaling, dapat ka talagang parusahan. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw. Alam mo ba kung sino talaga ako? Bastos ka, lapastanganin mo ako. 2 sampal lang ang naabot mo, swerte ka pa. Ikaw sino ba talaga ikaw? Pakibantayan mo ang bibig mo, pakibantayan mo ang kamay mo. Kung hindi mo kaya, hindi ako magdadalawang isip na pabayaan ko na lang yan. Sino ka ba talaga? Saan ba to? Ayaw mong magsalita. Papatayin na kita ngayon. Papatayin na talaga kita ngayon. Please, pwedeng huwag puro patayan na lang ang bukang bibig mo. Bawal pumatay sa 21th century. At saka, sino ka nga ba? Ako ay si Prinsesa Tinglan. Ama, bitawan mo ako. Ina, Yi Jingli, siguradong papatayin kita. Wala na. Pinili ko mismo ang asawa ko, pero tinaga ni ama at ina sa espada. Bakit ba buhay pa ako? Ako ang pinakakarapat dapat mamatay. Uy, Ike, nasa 3rd floor tayo. Tumalon ka man, hindi ka mamamatay. Baka magka-paralysis ka, di na makagalaw. Di mo makontrol pagdumi at pag-ihi. Uy, prinsesa, bakit ba ang lakas mong sumigaw? Pag akyat mo dito, nanggugulpi agad. Pakicall pa ngayon tapos gusto magpakamatay. Ang mamatay para sa bayan ay dakilang gawain. Ang prinsesa ay may malasakit sa bayan. Wala ka pang naipaghiganti. Walang natira, puro paalam. Ikaw, anong alam mo? Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabuhay. Maghahanap ako ng paraan para makaganti sa kanila. Pinatay ni Ye Jingli ang ama't ina mo. Ikaw naman, magpapakamatay lang, di mo na ipaghiganti. Hindi tama yan. Tito Shen, nakauwi na po kayo. Si Ashing kasi, Tito Shen, nandun pa yung landiang. Babae sa kwarto ni Ashing. Sa akin ba ang problema? Bakit di na masaya si Ashing? Pwede bang bilisan mo naman? Ang kulit mo naman. Di mo ba alam ang daming kailangang isuot ng babae? Tito Shen, tingnan mo naman sila. SHH. Ano bang ginagawa nyo sa loob ng kwarto? Kung anong ginagawa ko, wala ka nang pakialam dyan. Tabi ka na. Umalis na tayo. Oy. Shen Weixing, pwede bang itigil mo na ang pa-stress mo? Noon pa, gawa ka ng laro, muntik ka pa makulong. Ngayon, sa bahay mo mismo. Walang kabog-abog, babae na naman pinagkakaabalahan mo. Si Jingjing na yan. Fiancé mo mismo yan na pinili mo. Kung ang puno baluktot, baluktot din ang dulo. Ikaw din nagturo ng ganyang ugali. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw. Tito Shen, huwag po kayong magalit. Hindi po sinasadyang suwayin ni Ashing ang gusto nyo. Siguro may nanunulsol lang talaga. Anong ginagawa mo, ha? Kung di mo mapakontrol ang bibig mo, ako na ang bahala dyan. Alam mo na magsalita ngayon, no? Ako ang nagkamali. Pasensya na po. Saan ba nanggaling ang babaeng siraulo na to? Pakawalan mo na siya, bilis. Ikaw din. Paniwala ka lang sa sabi-sabi ng iba. Karapat dapat ka ba talagang maging ama? Hindi ko kailangan ituro mo sa akin paano maging ama. Wala ka na dapat pakialam sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Dito ka sa bahay ng mga Shen. Hindi ka pwedeng magwala dito.
Tito Shen, huwag mo na po kausapin masyado ang babaeng sira na yan. Tawagan na ang pulis para maaresto siya. Shen Weixing. Sino ba talaga ang babaeng yan? Akin ang babaeng ito. Kung wala ka ng kailangan, umalis ka na muna. May ginagawa pa akong mahalagang bagay. Malaswang lalaki. May lakas ng loob kang lapastanganin ako. Drama lang to, huwag ka masyadong seryoso. At saka, gulo at patayan hindi bagay sa prinsesa. Ang ugali mo, Ganyan lang ba yan, hindi mo pa magawa ng maayos? Pinagdududahan ko na, kung makakatulong ka pa talaga sa akin. hindi lahat ng bagay. Solusyon ay dahas. Solusyon ay dahas. Solusyon ay dahas. Minsan, mas maiging mag-isip ng ibang diskarte. Anong kalokohan ba yan? Yang mga kwento ng kasamaan na yan. Huwag na nating iparinig kay prinsesa. Yung salamin na tanso na yon, saan mo nakuha? Mana pa yan mula sa lola ko. Yung salamin na tanso na yon. Meron din akong kapareho noon. Baka naman napunta siya sa kasalukuyan. May kinalaman kaya yon sa salamin na tanso. Kailangan kong bumalik, kailangan mo akong tulungan. Siyempre. Pero kailangan nating maghintay ng 2 araw. Bakit? Ano tingin mo dito? Ang tapang mo ha. Nauto mo pa ako. Pinagsuot mo pa ako ng ganto kasama sa paningin. Ganito talaga dito, sumunod ka na lang sa uso. Bigyan mo siya ulit ng balabal. Sige po. Pasensya ka na muna, malapit na magsimula ang auction. Mas mabuti siguraduhin mong tutuparin mo ang sinabi mo. Relax ka lang. Oy, hindi ba ako muntik na makulong? Yung pinsan na yon, di ba? Hindi ba ako muntik na makulong? Yung pinsan mo ba yon? Iba talaga si Prinsipe, no? Kahit nagkasala, di nadaan-daanan lang ng mga pulis. Zhao Xiao, sobra mo siyang pinupuri. Yung prinsipe ng pamilya Shen, pangalan lang yan, walang kwenta. Yung sinusuportahan ni Shenzong na tagapagmana. Ikaw talaga yun. Ano bang meron siya? Lakas pa ng loob ipantay kay Zhao Xiao. Marunong ka ba makipag-usap? Magpakumbaba ka sa pinsan ko. Pinsan. Huwag kang magalit, ha? Silang dalawa. Sobrang totoo lang kasi. Lahat ng iniisip nila, sinasabi agad. Hindi ka pa babusog. Anong sabi mo? Ano pa, para ka kasing aso. Nag-iingay lang ng walang dahilan. Ay mali pala, para ka talagang isang asong patihin-hingi ng awa. Hindi ko pinipersonal ang mga aso. Shen Weixing, Shen Weixing. Pinalayas ka na ng pamilya Shen. Akala mo ikaw pa rin ang prinsipe dito. Beshi, siya. Ngayon, parang wala na talagang silbi. Baka ikaw pa ang magpakain sa kanya. Ano, Shen Weixing, tama ba? Pinsan, yung kabit ng baliw na babae, Diretsahan ka ba magsalita? ginawa mo na eh. Takot ka pa ba mapag-usapan? Ulitin mo nga. Ayoko nang tinuturong-turo ako ng iba. Pabida. Kahanga-hanga lang sa tingin, wala namang silbi. Walang kwenta. Hindi ko inakala na nandito rin si Shenzong, yung kasama niya. Hindi ko alam kung anak ng sinong mayaman yan. Ewan ko rin. Pero bagay talaga sila, ang ganda ng kombinasyon. Dito, may connect ba to sa tanso na salamin? Kung gusto mong malaman tungkol sa tanso na salamin, mas maganda humingi ka ng tulong kay Arilao. Dito sa auction, tamang-tama, may gusto siyang jade bracelet. Malamang pupunta siya. So, kailangan bilhin ang jade bracelet. Parang paunang alam. Galing ni Princess, ang talino talaga. Pero, may pera ka ba? Wala ako. Pero ikaw meron. Akin yang pera. Shen Huixing. Ay, sige, bibili na ako. Pagbibili si Princess. Suwerte mo iyan. CJ, salamat sa pag-promote, Princess. Ang item na ito galing sa Datang Dynasty. Sikat na jade bracelet. Itinuturing na pinaka-romantikong regalo. Starting bid, 5 milyon. 6 milyon, 7 milyon. Isa 0 milyon. 20 milyon, 1 milyon. 50 milyon, 51 milyon. 51 milyon, first call. May mas mataas pa bang bid?
Bilisan mo, magbid ka na. Hindi ako handa maglabas ng ganyang kalaking pera. Ikaw naman, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. 100 milyon. 100 milyon, first call. Sold. Congratulations, miss, sa pagkapanalo mo ng bracelet na ito. Teka muna. Alam naman ng lahat na hindi maganda ang relasyon ni Shen Weishing at ni Manang Shen. Nagmumukha siyang stray dog na walang may-ari. Bakit may ganun siyang kalaking pera? Feeling ko, pakana lang niya to para manggulo. Zhao Qin, Tama, tsaka yang babaeng yan. Ewan ko ba kung saan galing na hamak. Nilalandi si Weishing, bid na bid. Gusto ko mag-request ng spot check sa pondo. Ano yan? Ang sama ng bunganga mo. Paano kung magpakita ako ng resibo? Makakahanda ka bang gumaya sa aso dito mismo? Babae, parang wala ka na sa sarili mo. Tignan mo nga ang itsura mo. Hindi ka pa nga nakakita ng 100 milyon. Game ako, pero ikaw lang ang taya. Pag natalo ka, gabi-gabi ka ng akin. Wala akong pera. Pwede ba item ang ipalit? Kita mo na, clueless na prom di ka talaga. Kung ano-anong kalawang na bakal, ipagpapalit mo sa 100 milyon. Alam mo, mas mabuti maghanda ka na lang para sa akin. paano mo naman nalaman na hindi yon mahalaga? Shen Weishing, kung gustong-gusto mong mamatay, sisiguraduhin kong malinaw sa'yo bago ka mawala. Andyan mismo si Kilaw. Saktong petang na natin ngayon. Sino ba tumatawag sa akin? Ililaw, ililaw. Miss, patanjin naman ako ng gold chopsticks na hawak mo. Ayan, pinatunayan mong makapal ang mukha mo. Malandi kang impakta. Lahat tinatawag mo ng law. Palayasin nyo na siya dito. Tumahimik ka. Ang gold hairpin, isang bagsak, solidong piraso. Sobrang galing ng pagkakagawa. Baka halos 1,000 taon na ang edad. Kilaw. Hindi ka ba nagkamali? Oo nga, huwag mong isipin na porke tinawag kanyang law. Hoy kayo, palayasin nyo na yung baliw na babae. Miss, dito ka. Zhao Qin, Nakalimutan mo na ba may utang ka? Shen Weishing. Talaga bang gusto mong dumiretso sa ganito? Game is game. Hindi naman siguro kayo magdadaya, ang dami pang nakatingin, di ba? Oo. Miss, pwede ba kitang maistorbo? Tungkol sa pinagmula ng gold hairpin na ito, gusto pa sana kitang makausap. Sakto, may tanong din ako sa iyo. Miss, tungkol sa hairpin na yon. Huwag muna natin madaliin ang tungkol sa hairpin. Ang sadya ko dito ngayon, may gusto akong itanong kay Ulaw. Ganun ba? Nagpaparating ng utos ang emperador. Itong tanso na salamin. Arilaw. Relax ka lang, sabi ng doktor, okay lang naman. Lakas mong manakit ha? Mamaya paluluhuran kita sa harap ko. Papadilaan kita, promise. Mamaya paluluhuran kita sa harap ko. Papadilaan kita, promise. Zhao Qin, bantayan mo yung bibig mo. Shen Weishing, ikaw. Sa ibang bagay hindi ka magaling. Pero magaling ka talaga pumili ng babae. Mamaya, sa harapan mo mismo. Papatikin ko yung babae mo. Gusto mong mamatay? Pare-pareho lang naman kayong walang kwenta. Tira. Nag-aaway pero nakachiyong Sam, matindi pa rin pala. Ako. Kaya mo. Dahil ba may dekorasyon ka lang na extra? Kung ganun, magpalalaki ka na rin. Nax, galing. Papatayin kita. Papatayin kita. Sige, para sa'yo. Pero bawal pumatay. Hayaan mo muna siyang buhay ng ilang araw pa. Si Wenyuan, nasiraan ka na ba ng bait, si Wenyuan? Ano na naman yan? Lagi ka nalang palpak, wala ka namang nagagawang tama. Ano bang ginagawa ko? Kung hindi ako dumating, malulunod ka na sana, alam mo ba yon? Adik ka na talaga sa pagpapakamatay, ha? Sino ba ang gustong magpakamatay? Eh di ano tong ginagawa mo? Gusto kong mag-time travel. Sa napanood ko, ganito lagi ang ginagawa nila. Anong kabaliwan na namang palabas yan? Ito nga oh, yung babaeng sundalo namatay sa labanan tapos napadpad sa future.
libong taon na ang lumipas. Nagkataon, nalunod ang isang tagapagmana ng pamilya Hua sa katawan ng eldest daughter ng pamilya Hua. Unang malaking problema ng boss magmana ng kumpanya, eto na agad. Sarili mong yan, talagang huwag ka nang manood ng ganyang drama. Shen Huixing, anong ibig mong sabihin yan? Ikaw naman, kwento mo nga. Walang kwento, walang dapat pag-usapan. Noong bata pa ako, nag-cheat na ang tatay ko. Nagpakamatay nanay ko. Kaya mula pagkabata, lagi ko siyang kinakalaban. Si Zhaoqin, magaling magpalubag-loob. Si tatay, laging kinakampihan si Zhaoqin. Dahil sobra niyang paborito, naging ambisyoso tuloy. Si Tang Jing, Magkarelasyon si Tang Jing at Zhaoqin. Sinadya nilang ipalapit siya sa akin. at ikaw, na-engage pa kayo? Sinakyan ko na rin ang plano nila, gets mo ba? Shen Huixing, ang kapal ng mukha mo, pinukpok mo ang ulo ng prinsesa. Mas matanda ako sa'yo, tawagin mo akong kuya. Ang lakas ng loob mo, prinsesa ako ng buong bansa. Dito sa lugar ko, walang prinsesa o kung ano pang ganyan. Makinig ka, ha? Nasaan ito? Dumating na ang mahal na hari. Hulaan mo. Sino mas mabilis, ang tagapagligtas mo o ang aking kutsilyo? Si Wen Yuan, hindi mo ako pwedeng patayin. Noon, pinatay mo ang tatay at nanay kong Hari Trina. Kinuha mo ang trono at ang buong Jingguo. Yi Jingli, panagutan mo ang dugo na nabuhos. Huwag kang padalos-dalos. Gusto mo bang maghiganti lang? O talagang balak mong bawiin ang bansa nyo? Kung may tiwala ka sa akin, makinig ka sa akin. Sabihin mo, Putulan niyo siya, putulan niyo siya. Ang umipal sa prinsesa. Dapat may kalakip na parusa. Huwag. 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 Napakaaliw mo, mahal na hari. Nga. Si Wen Yuan, nagtatangka ka ng kudeta. Ang ingay niya, parating na ang mga gwardya. Umalis na tayo agad. Papatayin ko kayong lahat. Lahat kayong papatayin ko. tahimik dito, di agad nila tayo makikita. Kailan mo nakuha yung tansong salamin? Habang binugbog mo yung haring iyon. Bakit mo ako pinigilang patayin siya kanina? Ay nako, kahit hindi mo siya putulan, wala na, masisira na ang trono niya. Pag-usapan muna natin yung salamin. Naalala mo pa ba, ang mga nangyari bago tayo dumating dito? Feeling ko, importante yung dugo sa paglipat natin dito. Ngayong nakabalik na ako. Wala na akong balak bumalik pa. Shen Huixing, wala ka ng kinalaman dito. Bumalik ka na sa mundo mo. Oy, wala naman akong magawa eh. Di ko pa nasusubukan ang buhay sa nakaraan. Bawiin ang trono, bawiin ang trono. Pakinggan mo, parang ang exciting. Ano plano mo? Kailangan kong lumabas ng palasyo saglit. Kaya mo bang lumabas? May sekreto akong daan. Pero may isa pa akong kailangang tapusin. May espesyal akong pasalubong para sa'yo. Congratulations sa promotion mo bilang ina ng bansa. Sulitin mo. Medyo. Napakadali nilang patayin. Mas brutal pa kung hayaan. Silang maghirap. Di ba ganito ang itinuro mo sa akin? Magaling, natututo na ako. Shen Laoshi, huwag kang mahiya. Yung anak naging bantay, tao. Yung ina naman nagnanakaw ng lambing sa bantay. Aliw. Briefs Beto. Bakit butas to sa gitna? Bakit? Anong problema? Wala, magpapalit lang ako. Bilis. Si Wen Yuan. Aminadong palpak ako. Lumapit ka, dalhan mo ako ng gamot. Itong bagay na to, wag mong ikakalat. Opo. Sa araw ng koronasyon, walang kahit anong palpak na dapat mangyari. Base sa sinabi mo, nakapasok si Ye Jingli sa trono dahil napakalaking tulong ni General Xuzhen ng Weiyuan, si Duke Wei at si Xuzhen. Sobrang laki ng kompetisyon nila. Ang kalaban ng kaaway ay kakampi. Tara, hanapin natin si Duke Wei. Pagbati ko po, prinsesa. Duke Wei, huwag kang mag-alala. Dumating ako ngayon dahil may ipapakiusap ako.
Basta tungkol po sa ipapagawa ng prinsesa. Gusto ko sanang tulungan mo akong makabalik sa palasyo. Bumalik sa palasyo? Ina ng bansa, panahon ng bumangon. Ina ng bansa, Ano bang nangyarit ang ingay? anong nangyari kay ina ng bansa? Lumabas kayong lahat. Prinsesa, May mga bagong balita mula sa palasyo. Di pa malinaw ang lahat ng detalye. Pero sabi sa palasyo, hindi maganda ang lagay ng dalawang mahal na tao. Duke Wei, wag mo nang alamin pa. Ako ang may gawa. Anong ginawa mo, prinsesa? Pinutulan ko lang si Ijingli. Tapos pinadala ko sa nanay niya. Ang isang babaeng may kinakasamang bantay. Isang taong wala ng pagkatao. Paano siya magiging hari? Sigurado ako. Duke Wei, magagamit mo ang pagkakataon na to. Hindi mo ako bibigyan, di ba? Huwag kang mag-alala, prinsesa. Naiintindihan ko. tara na. Talaga bang suot ko palagi itong damit ng bantay? Parang ang awkward. Kung gusto mong manatili sa tabi ko, dapat magkunwaring bantay. Pang isang beses lang tong paglalakbay natin sa panahon. Ang tsamba naman ng papel ko. Taong walang pagkatao, babae, lalaki, karapat-dapat ba sa trono? Sino yan? Ako ang kataas-taasang emperador ng Wanlang, Jade Emperor. Jade Emperor. Walang pagkatao. Ibig sabihin, tama na. Huwag kang maingay, hindi mo na mahalaga ang buhay mo. Tumahimik ka. Nagpapanggap kang Diyos. Lumabas ka dito. Lumabas ka. Nagkukunyari lang ba? O meron lang talagang kinakabahan na di karapat-dapat sa trono? Si Wen Yuan. May kapal pa na bumalik ka. Paano ako matatakot? Ako ang prinsesa ng Jinggo, tunay na tagadugong bughaw. Samantalang ikaw, isa ka lang magnanakaw. Ngayon, ako ang hari. Ikaw ang prinsesang wala ng bansa. Ano karapatan mong magyabang sa harap ko? Isang bantay lang na tulad mo. Nangangarap maging hari, nakakatawa. Hindi ako. Kaya mo bang patunayan? Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang hari. Totoo bang bantay lang ang hari? Totoo ngang bantay lang siya. Hindi ako. Anong klase tong kahihiyan na to? Paano pwedeng maging hari ang isang bantay? Kalokohan. Sobrang kalokohan. Tumahimik kayong lahat. Pasensya. Nadulas lang kamay ko. Mga tao. Dapin si Wen Yuan at ang babaeng mapanghamak na yan. Sino ang gagawa? Sino ang gagawa? Ako po'y taos-pusong nagmamakaawa kay prinsesa na bumalik sa palasyo. Ayusin ang kaguluhan at linisin ang bulwagan ng gobyerno. Nagmamakaawa po ako, prinsesa, bumalik na kayo sa palasyo. Ayusin ang kaguluhan at linisin ang pamahalaan. Napaka-absurdo. Bawal makialam ang mga babae sa mga usaping panggobyerno. Si Wen Yuan ay simpleng babae lang. Paano niyang mahahawakan ang mga gawain ng pamahalaan? Kung ang prinsesa nga bawal makialam, isang yunuko pa kaya ang pwedeng mga siwa? O baka naman? Si General Shu ay katulad din lang. Nitong hindi lalaki, hindi rin babae na tinatawag nilang mahal na hari. Wei Gogong. Tigilan mo yang walang kwentang sinasabi mo. Kami ay mga tunay na lalaki. Hindi kami papayag na maglingkod sa isang traidor na yunuko na walang prinsipyo at karangalan. May punto si Wei Gogong. Kahit babae ang prinsesa, Tunay siyang may dugong jing at mas. karapat-dapat siyang leader kaysa sa isang yunuko. Ang bagong hari ay marahas at walang puso. Kung siya pa rin ang mamumuno sa Jinggo, siguradong mawawasak sa isang iglap ang daang taon na pamana ng Jinggo. Kahit ang Jade Emperor na ang bumaba dito, hindi pa rin dapat siya ang magiging hari. Dapat lang tayong sumunod sa kalooban ng langit. Mga balimbing kayo. Basta't narito ako, Susan. Gusto ko lang makita kung sino ang magtatangkang labagin ang batas. Dakpin ang mga traidor na ito. Oh, ano nang gantimpala ang gusto mong makuha? Susan, kung talagang tapat kang lingkod, basta't magpakamatay ka dito ngayon. Mag-aalay ng dugo para sa yumaong hari at reyna. Palalampasin ko siya, ano? Kalokohan. Huwag mo akong pagbantaan. Tiete, mukhang mababaw lang pala ang samahan nyo. Ikaw, isang babae, hindi ka pwedeng maging emperador. Alisin mo na ang kutsilyo. Pangako niyo sa akin, hindi kita pananagutin sa nakaraan. At gagawin pa kitang emperatrice. Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon. Susan, kung hindi mo tutulungan si Ijingli ngayon, sa tingin mo, maniniwala pa siya sa'yo. Ijingli, sigurado ka ba?
Kung gaano katapat si Susan sa'yo. Ah, mahal na hari. Hintayin mo lang, makikita mo rin ang kapalaran nyo. Prinsesa, anong balak mo pagkatapos nito? Ipakalat ang balita tungkol sa akin dito. Natural na may mga interesadong tao na lalapit para sumuporta. Hindi ba masyadong delikado yan? Mas lalo kong ipapakita ang sarili ko. Mas lalong walang maglalakas loob na galawin ako. Wala na ring tiwala sina Jingli at Susan sa isa't isa. Habang wala pa silang kumpiyansa na kayang patayin ang isa't isa, siguradong ayaw din muna nilang mawala ako. Prinsesa, magaling na plano. Aasikasuhin ko na agad yan. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ipakita mo ang galing mo. May masama akong kutob dito. Mahalaga ang pagkain para sa tao. Kung mapapabilis ko ang pagdami ng ani, kusa nang susuportahan ako ng mga tao. Kaya ano gusto mong gawin ko? Sa totoo lang, parang ang advance ng mga bagay sa mundo nyo. Pakiramdam ko, may paraan ka na pwedeng padamihin agad ang ani. Kung sino ang marunong, siya ang kumikilos. Kaya mo yan. Mag-utos ka na mangolekta ng mga damo, mga tuyong dahon, mga tangkay ng pananim. Dumi ng kabayo at tupa, mas marami, mas maganda. Dumi ng kabayo at tupa. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Malalaman natin kung okay ba o hindi sa huli. Tara na. Samahan mo akong mag-ikot dito malapit. Kailangan natin ng lugar na bagay sa pag-compost. Alainan, CJ. Ako, top sa finance. Napadpad sa pagtatanim sa parang sinaunang panahon. Narinig mo na ba? Yunak pala siya. Ano nang bago doon? Kagabi nga nakita ko si Empress Dowager. Kasama ang isang eunuko buong gabi. Anak niya eunuko. Bilang nanay, may relasyon pa sa eunuko. Sa akin lang, dapat magsama na lang talaga sila. Para di na madamay ang iba. Guards, dalhin yang mga yan. Palo hanggang mamatay. Prinsesa, ayon sa utos ni Shen Gonggong, nabunto na ang lahat ng gamit. Gaano katagal bago magamit ang mga yon? Kung swertihin, mga 2 buwan pa rin. Ang tagal pa pala. Ipamahagi ang mga imbitasyon na to. Prinsesa, para saan yan? Mag-iimbita ako sa lahat ng asawa't anak ng mga opisyal para manood ng bulaklak sa aking villa. Pabukadkad ng bulaklak. Isang espesyal na bulaklak. Kalokohan. Napaka-arogante ni Xi Wenyuan, todo handog ng salusalo ng walang takot. Parang wala akong kwenta sa kanya, General Tsu. Hindi mo ba dapat ipaliwanag yan sa akin? Wala akong kakayahan, hindi ko kayang patayin si Xi Wenyuan. Patayin na lang lahat ng pupunta sa kanyang villa. Pero sila ang mga asawa't anak ng mga opisyal. Baka magdulot yan ng galit sa mga opisyal. Sino mang pumunta sa handaan, sa puso nila hindi na ako ang hari. General Tsu, ni ganitong kalit na bagay, di mo kayang ayusin. Ngayong araw din, susundin ko ang utos. Itong si General Shu, mukhang masyadong kumpiyansa sa sarili, hindi mapakali. Darating ang araw, papatawan ko sila ng parusa. Ang galing ng prinsesa. Ang astig ng prinsesa. Pasensya na po kayo kung natakot kayo. Personal akong sumundo sa inyo. Kumusta? Kumusta na ang kalagayan? Sa ngayon, maayos naman ang progreso. Ano po ito, prinsesa? Ito ay bakuna sa bulutong. Laban ito sa bulutong. Bulutong? Ano ba talaga ang plano niya? Sa paraan ng pagbabakuna ng bulutong, baka mahawahan ng banayad na bulutong. Ang banayad na bulutong ay hindi nakamamatay. Kapag gumaling, hindi na magkakabulutong ulit. Ang kuya ng anak ko ay namatay rin dahil sa bulutong. Napakabuti ng prinsesa. Prinsesa, para sa bayan at mga mamamayan. Hindi tulad ng iba. Konti nga lang ang nagagawa pero ang daming palusot. Prinsesa, hindi nyo lang po alam. Ngayon, puro kaba ang palasyo. Yung mag-ina na yun. Kapag nainis, pumapatay agad ng tao. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mapunta sa kamay ng mga traidor ang nasimulan ng mga ninuno. Naniniwala kami sa inyo, si Zhao Taifu, lalong humihina araw-araw. Kung andito si Zhao Taifu, walang chance ang mga traidor. Matindi pa rin ba ang ubo ni Zhao Taifu? Lumala pa lalo.
Kahapon daw nilagnat ng mataas. Humiga na lang sa kama, hindi na makabangon. Kahapon, halos hirap ng huminga. Muntik pa raw namatay. Wala pa ring magawa ang hari ng mga manggagamot. Kung may magagawa, hindi sana absent ang pamilya Zhao sa handaan ng prinsesa. Sino po ang sinasabi? Niyo na Zhao Taifu. Si Zhao Taifu ay naging guro ng ama kong hari. Pinuno ng lahat ng iskolar. Kung andyan si Zhao Taifu, walang opisyal na maglalakas loob pumunta kay Jingli. Baka meron tayong magagawa para iligtas si Zhao Taifu. Totoo ba yan? Lagnat, ubos sa gabi at hirap huminga. Parang sintomas ng pulmonya. Kung pwede sana, gusto kong subukan ng ilang gamot mula sa lugar ko. Tara na, puntahan na natin ngayon. Noong ako ang napunta sa mundo nyo, dugo ko ang susi. Kung dugo ang susi ng paglalakbay, siguro dugo ko rin ang kailangan para makapunta naman ako sa inyo. Anong nangyari dito sa tansong salamin na to? Bakit tuwing tinitingnan ko, palaging ganitong posisyon? Parang noong umalis tayo, ganyan pa rin ang itsura. Pati yung petsa at oras, pareho pa rin. Mukhang tumigil na talaga ang oras. Ayos yan. Punta na tayo ngayon para bumili ng gamot. Tapos balik tayo para iligtas si Zhao Taifu. Anong oras na ba? Sarado na sigurado mga butika. Saka, kung tumigil na rin naman pala ang oras, hindi na kailangang magmadali. Nandito na rin lang tayo. Di mo ba balak magdala ng kahit ano bago umalis? Nakakaingit nga mga gamit nyo dito. Mga tangke at kanyon. Pero una, di ko kayang buhatin. Pangalawa, di ko rin madadala. Mga binhi. Di mo ba kailangan? Bukod sa gamot para kay Zhao Taifu, mas maganda siguro kung may extra pang mga gamot na pang-araw-araw. Kung mas marami, mas mabuti. Mas maganda kung ikaw mismo ang makakakuha. Para, pwede rin. Walang iyang anak. Paanong nagkaroon ako ng anak na kasing sama mo? Pati tao ko, pinakialaman mo. Naglalakas loob ka talagang saktan ako? Si Shen Zhongqing ba ang babae mo? Kung gusto mong magwala, hanapin mo si Zhao Qin. May mukha ka pa talagang banggitin si Zhao Qin? Sa inggit mo sa kanya, halos mapahamak mo siya at di na magkaanak habang buhay. Kung ganun, pumunta ka na rin kaya at magpakapon. Wala ka ng silbi. Si Zhao Qin, nasa ospital pa ngayon. Nagagawa mo pang magpakasayang ganyan? Sabihin mo kay Zhao Qin, mag-ingat siya sa mga sinasabi niya. Pag naulit pa, puputulin ko pa yung pangatlo. May dalawa pa siyang paa. Walang iyang anak. Huwag mo kong tinuturuang magpakatao. Hindi ka karapat-dapat. Si Shen Huixing, malas na malas dahil naging anak ka niya. Ikaw, Lumayas ka dito kung hanggang saan abot ng kaya mo. Kung hindi, wala akong pakialam kung ikaw rin ipapagawa kong bakla. Ayuan, tara na. Ito ang gamot mo. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi mo, ang bait-bait mo. Pero bakit yung tatay mo? Lagi na lang naniniwala sa gago na yun? Mula bata ako, di talaga ako mahilig makipag-usap sa kanya. Kung gusto mong magsalita, Walang bawal na topic. Nagkaroon ng kabit si tatay. Hindi na kayanan ni mama na depress at nagpakamatay. Kaya, mula noon, hindi na maaaring magkaayos pa kami. Malaki ang negosyo ng pamilya Shen. Bilang anak na lalaki, nung naging pasaway ako, syempre may mga gustong pumalit sa pwesto ko. Shen Huixing, nandito ako para sa'yo. Ayos lang. Tapos na lahat yon. Pag inaapi ka nila, ako magtatanggol sa'yo. ito. Bulag ata at manhid si Chairman Shen. Matandang Meniakis na baliw. Sino ba kayo? Hindi nyo ba alam kung sino ako? Reyes. Hoy, anong ginagawa nyo? Pabarya-barya pa kayo dyan. Huwag niyong hintayin mahuli ko kayo. Mga buwisit kayo. May plano ka, pero ako pwedeng gumawa ng kaunting kalokohan para mapasaya ka. Shen Huixing, masaya ka ba? Masaya ako. Salamat, Wen Yuan. Sobrang saya ko ngayon. Pinakamasayang araw ng buhay ko to. Tara, may susunod pa tayong pupuntahan. Huwag mong hayaang maubos. Ang oras mo dahil lang sa kanila. Samahan mo ko bumili ng mga binhi. Wala na talaga akong magagawa. Zhao Xiao. Hindi lang panlabas ang diferensya mo ngayon. Baka pati kalagayan mo sa loob may problema na rin. Kung gusto mong maibalik ang lakas mo. Sa totoo lang, sa amin, parang kapos na rin talaga kami. Ikaw ang may sira sa utak. Layuan niyo ako, Reyes. Kakakuha lang ng balita mula sa tao natin. Si Shen Huixing may kasamang babae at lumabas sila. Ano? Konti ka agad ang tao natin. Patayin niyo silang dalawa. Opo, Pag hindi namatay mga yan, hindi na.
Ako, Jao. Opo, Ayos, nakuha na natin tong mga binhi. Hindi lang dadami ang ani, mas marami rin tayong makakain na iba't ibang pagkain. bukas, dadalhin kita para makita mo ang greenhouse. Pagbalik mo, pwede mo rin subukan magtanim ng gulay at prutas sa greenhouse. CJ, Hindi pa nga natin sila hinahanap. Ikaw pa mismo ang nagdala ng sarili mo dito. Isang katawan na may kapansanan pero matibay ang loob. Nakaka-inspire daw, ah. Akala mo ba ganun pa rin ako katanga? Ngayong gabi, babakbakan ko na kayo. Yung lalaki, wasakin nyo. Yung babae, pagdiskitahan nyo. Sugod. mga walang silbi. Walang kwenta. Mga walang kwenta talaga. Ikaw, kunin mo yung bag na yan at dalhin mo dito ngayon. Yung mga binhi ko. Hoy, hoy, hoy. Alam mo bang bawal pumatay, ha? Katulad mong basura. Ginagawa ko to para itama ang mali sa mundo. Oy, sandali lang, please. Wag, wag, wag. Wag mo akong patayin. Hoy, hoy, hoy. Wag, wag, wag. Wag mo akong patayin. Wag mo ako patayin. Hoy, hoy. Yung mga binhi, mabibili pa ulit yan. Huwag mong dumihan ang mga kamay mo dahil lang sa ganitong klaseng basura. CJ, Ah, tara na. aray. Kakakalabas lang mula ospital, kalahating araw pa lang. Bakit ganyan na naman ang itsura? Doktor, ay nako. Doc, may pag-asa pa ba si Zhao Xiao? Ha? Anong nangyari? Anong nangyari kay Xiao Qin? Boss Shen, medyo komplikado ang sitwasyon ni Zhao Xiao. Puro sugat lang naman sa labas. Madaling gamutin. Tungkol naman doon sa sinasabi ni Zhao Xiao. Wala namang nakita na sugat doon. Guni-guni lang niya yon. Dahil sa babaeng yon. Tito, sirang-sira na ba talaga ang buhay ko? Tito, Xiao Qin, huwag kang mag-alala. Ngayon napaka-advance na ng teknolohiya sa medisina. Sigurado makakahanap ng lunas sa sakit mo. Tito, okay lang kung ano man ang mangyari sa akin. Ganito na talaga ako habang buhay. Huwag na huwag kang magagalit sa pinsan ko. Siya na naman may gawa. Sobrang pasaway. Kung hindi siya maparusahan ngayong beses, baka isipin niya na hindi ko siya anak at hindi niya ako iginagalang. Ay grabe, nakakapagod. Nabili na naman eh. Kahit pagod, sulit naman. Sunod na step, papasok na sa greenhouse. Bukod sa mga to, may dapat pa ba akong ihanda? Huwag magmadali. Hindi ka naman yayaman agad. Hello. Boss, may problema tayo. Yung mga kumpanyang nakipag-usap na sa atin, umatras lahat. Paano nangyari yon? Halos sabay pa silang tumawag. Lahat ayaw na raw makipag-partner. Yung kumpanyang malapit sa atin, parang may nagpapabagsak daw sa atin. Babalik ako agad sa opisina. Iwan. Kailangan kong bumalik sa opisina ngayon. Magpahinga ka lang dito sa bahay, ha? Anong nangyari? Sigurado si Zhao Qin yan na nagsumbong. Gusto ng tatay-tatayan ko na parusahan ako. Ewan ko kung anong problema niya sa utak. Shen Huixing, sasama ako sa'yo. Sige na nga. Salamat sa lahat, kahit gabi na, pumunta kayo para mag-overtime. Ikaw na muna mag-update ng sitwasyon ngayon. Sige. Akin pong ipapaliwanag sa lahat ang nangyayari. Kapag seryoso pala siya. Ang gwapo talaga. Ganun ang sitwasyon ngayon. Malapit na ang release, pero lahat ng platforms pinutol na. Lahat ng oras at effort natin. Pati investment malaking halaga din. Kapag sumable ang project na to, apektado ang planong pag-list sa stock market ng kumpanya sa susunod na taon. Boss Shen, parang pinipressure tayo ng board ni Chairman Shen. Siguro nga, yung platforms, ako nang bahala doon. Ituloy pa rin according to plan ang release. Lahat ng department, sundan ang schedule. Opo, naintindihan. Boss, dumating na po yung gown ninyo. Boss, sigurado po ba kayo sa plano natin? Kapag nilabas natin ang lahat. Sobrang critical na ng mga issue ngayon. Kailangan walang aberya ngayong gabi. Sige po. Sige po, aayusin ko agad. Miss Zai, ang galing mo talaga. Ang bilis mong natutunan. Si Shen Huixing nagturo sa akin. Siya mismo, si Boss Shen. Personal siyang nag-design ng mga ito. Miss Zai, ano ba talagang relasyon niyo ni Boss? Magkaibigan lang.
Yung boss namin, sikat na hindi mahilig sa babae. Ngayon lang totoo. May dinala siyang babae sa kumpanya. Ngayon magkaibigan. Balang araw girlfriend na. Girlfriend. Girlfriend ni Shen Huixing. Parang ang saya pakinggan, no? Anong pinagkukwentuhan nyo diyan? Pinupuri ka daw nila. Siguradong hindi nyo ako pinagchichismisan. Tapos na ako. May party pa tayo mamayang gabi. Tara na. Ay nga pala. Sa party mamaya, andun ba partners mo sa project? Pero hindi business meeting eh. Parang may tinatago sila. Bahala na. For tonight, magpapanggap lang akong maganda at useful. Uy, ang bilis mong matuto ha. Alam mo na agad na tool person ka. Pero, ang saya naman, ang saya naman. Ikaw pa ang magiging princess ko ngayong gabi. Narinig mo na ba? For this event, galing daw ng Shanghai yung special guest. Narinig ko na. Sino kayang big time na tao yon? Hanggang Shen family pa. Nagpa-party pa talaga para lang sa kanya. Tang Xiao, kilala mo ba? Tang family ng Shanghai. Sa college sa abroad pa lang, siya na ang nagtatag ng Xingtang Ventures, si Tang Xiao. Grabe, siya pala yun. Sino kaya yung babae sa tabi ni Yang Master Shen? Ang ganda niya, ah. Girlfriend ni Yang Master Shen yan, nagtatapang-tapangan ka pa. Hindi mo pa alam, nag-away sina Shen Huixing at ang tatay niya. Ano ba naman si Shen Huixing? Si Tang Xiao ang totoong astig. Kahit si Shen Huixing, astig tong chick na to, ah. Kung may oras, sayang naman kung hindi maibigan. Pupunta lang ako sa CC. CJ. Tuloy lang tayong magkwentuhan. Alam mo ba kung sino yung babae sa tabi ni Shen Xiao? Sino siya? Ang ganda pa ng ayos niya ngayon. Sabi mo, kung tanungin ko kaya siya tungkol sa makeup artist niya, ibibigay niya kaya? Yung tipong babae na ganyan. Ewan ko lang kung ilang beses na siyang nagsilbi sa iba. Simula sa loob hanggang labas, marumi. Hindi ka ba natatakot mahawa ng sakit? Tama ka dyan. Kung kakausapin mo yung ganong babae, di ba dapat nakasuot ka na ng mukha lang tao pero ang dumi ng bibig. Sino ang tinutukoy mo? Kung sino ang sumabat, yun ang tinutukoy. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Aray, aray. Bitaw, kayon alam mo na ba kung sino ang mas matapang? Bitaw. Bitaw, mali na ako, mali na ako. Layas? Tara na. Anong nangyari? Wala. Xing. Basta putulin mo lang ang relasyon mo sa babaeng yan. At humingi ng tawad kay Xiao Qin. Matatapos na ang isyong to. Kung may sira ka sa utak, ipagamot mo na agad. Xing. Nagbigay na ako ng salita. Dito sa Hashi, wala nang tutulong sa'yo. Ang dahilan mo sa pagpunta ngayon, di ba para kumonekta sa tao? Pag-isipan mong mabuti. Dahil lang sa babaeng yan. Ready ka bang isakripisyo lahat ng pinaghirapan mo ng ilang taon? Iwan. Kung talagang para sa ikabubuti ni Xing ang gusto mo, dapat lumayo ka na sa kanya. Tama na, tahimik ka na. Alam mo namang pinaghirapan niya lahat iyan. Pero gusto mo pa ring sirain. Papaano ko naman sisirain ang lahat ng pinaghirapan niya? Basta aminin niya ang pagkakamali niya. At putulin ang ugnayan niyo. Tutulungan ko siya, syempre. Kung tumanggi siya, akala mo lang tunay kang nagmamalasakit. Pero pag wala ka na sa harap, lahat ng ginagawa mo, puro diskarte mo lang. Bulok at marumi. Yung sinasabi mong para sa kanya, puro sugat at pasakit lang. Kalokohan. Ako ang tatay niya. Mapapahamak ko ba siya? Ganyan nga ang nangyayari. Tinakot mo siya, pinagdududahan mo siya, pati gusto mong sirain siya. Pinakaayaw ko sa lahat. Yung mga tatay na puro dakdak tapos wala namang kwenta. Ano bang alam mo? Hindi ko kailangan maging maraming alam. Ang alam ko lang, dahil kaunti na lang ang oras ko dito sa mundong to. Bago ako umalis, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Laban sa lahat ng sinumang mananakit sa'yo. Iwan. Wala ka nang kailangang isipin patungkol sa mga walang kwentang tao na yan. Walang kwenta? Kung wala ako, makakatayo ka ba? Dito ngayon. Kung wala ang tatay mong tulad ko, wala kang mararating. HMP. Aba, ang saya pala dito. Naku, si Tang Xiao talaga. Grabe. Talaga bang naging close na ang pamilya Shen at Tang? Ginoong Tang. Pasensya na po, medyo suwail ang mga bata namin sa bahay. Napatawa pa po kayo. Ha ha ha.
Ang sinasabi ni Ginoong Shen siguro yung anak niya. Hi. Ang anak ko po kasi walang narating. Pasaway at walang alam. Madalas pang napapahamak. Kaya pasensya na po, Ginoong Tang. Ganyan klaseng anak, tinatanggap nyo pa. Ginoong Shen, ang bait nyo talaga. Walang ama na nandidiri o nahihiya sa anak niya. Masamang kapalaran. Huwag ganoon, Emerson. Kung ganyan siya katamad, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ngayon, ako na mismo ang magiging saksi nyo. Putulin nyo na ang ugnayan niyong mag-ama. Anong say mo? Mr. Tang. Pamilya ko to. Ha, tama rin naman. Hindi rin naman ako interesado makialam sa gulo mo. Pero, kung tungkol sa kaibigan kong si Shen, malaking bagay sa akin yan. Magkakilala ba kayo? Magpapakilala ako. Si Shen Huixing, business partner ko. Magpakilala muna ako, Shen Huixing. Business partner ko. Wow, tama ba narinig ko? Business partner pala ni Tang Xiao si Shen Huixing. Kaya pala yung Xing sa Xingtang. Venture ay galing kay Shen Weixing. Siya pala yung isa sa mga major shareholder ng Xingtang. Ibig sabihin, mas mataas pa ang net worth ni Shen Zongxing kaysa sa tatay niya. Totoo ba yan? Grabe. Hindi ka panipaniwala. Mukhang nagkamali ng intindi si Emerson. Nandito ako ngayon. Hindi para mang-networking. Ikaw. Anong gagawin mo? Mga kaibigan, nandito ako ngayon para sabihin sa inyo ang isang magandang balita. Simula ngayon, wala nang anumang ugnayan si Shen Huixing sa pamilya Shen. Ikaw. Tunay na gusto mong putulin ang relasyon natin? Ako ang tunay mong ama. Hindi ka karapat-dapat maging tatay. Yung mga nasa paligid ko. Hindi mo pwedeng pakialaman. Dahil lang sa babaeng yan, handa kang putulin ang relasyon sa akin? Huwag mong kalimutan. Si Tang Jing ang tunay mong fiancé. Galit ka sa akin dahil sa pagtataksil sa asawa. Pero ano na ang ginagawa mo ngayon? Naglalakas loob kang ikumpara si Tang Jing sa nanay ko. Sino ka para magsalita ng ganyan? Shen Huixing, huwag kang padalos-dalos. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang nanay ko. Makasariling anak, ako. Shen Zongxing, wala na akong gusto pang sabihin. Tumahimik ka na lang dyan. Paano kang naglakas loob? Tigilan mo nang guluhin si Shen Zongxing. Kung hindi, sa susunod, hindi na tinapay ang ipapasok ko sa bibig mo. Tara na, uwi na tayo. Shen Weixing. Shen Weixing. Hindi marunong kumilala ng tao. Wala pang napapatunayan. Nakilala mo na si Emerson. Ikaw na naman. Walang pakialam, bulag ang mata't puso. Ibang-iba talaga ang personal na pagkikita. Paalam, Emerson. Aayos lang ang project mo. Hindi kanya kayang galawin, di ba? Malawak ang connections niya dito sa Shanghai. Kung lalabanan mo siya, ang pinakamaling paraan ay magstay at makipaglaban dito sa Shanghai. Kapag malakas ako, hindi niya rin ako kayang galawin. Kaya, Shen Huixing. Sa totoo lang, kahit wala ako, magiging maayos ka rin, di ba? Ayos lang. Ganon. Kampante na rin ako. Anong sabi mo? Major shareholder daw si Shen Zongxing ng Xingtang. Imposible. Hindi pwedeng mangyari yan. Si Tang Xiao mismo ang nagsabi, sa Lin Family. Dinner, pati yung website ng Xingtang, updated na. Nakapost na rin yung details. Mas malaki ang share ni Shen Xiao kaysa kay Tang Xiao. 39% ng shares. Bakit? Bakit parang lahat ng bagay napupunta kay Shen Weixing? May natanggap akong court subpoena. Ganitong bagay, kailangan pa bang turuan kita paano gawin? Para saan pa ang pakinabang ko sa'yo? Umalis ka na dyan. Galing sa kumpanya ni Shen Xiao, dinidemanda kanila ng plagiarism. Pagnanakaw ng confidential files, may hawak ang kabilang panig na sapat na ebidensya. Mukhang. Medyo mahirap linisin ito. Shen Weixing. Nilaglag mo ako? Hindi rin palalampasin ni Shen Weixing si Zhao Qin. Ni ako, hindi rin niya patatawarin. Anong gagawin ko? Si Tang Jing talaga ang nagnakaw ng files. Isisisi na lang natin sa kanya. Kami, naloko lang naman din. Wala kaming kinalaman dyan. Nagpapagamit lang akong scapegoat ni Zhao Qin. Hindi pwede. Hindi ako papayag na maghintay lang ng malas. Shen Weixing. Shen Zongxing. Kung hindi mo ako bibigyan ng daan, huwag mong sisisihin kung maging malupit at mapanakit ako. Hello, sister-in-law. Sister-in-law. Huwag mo siyang pansinin. Narinig mo ba, si Zhao kinapatungan na ng subpoena? Sabi natin dati, dahan-dahanin muna. Sa kaguluhin lahat, ano bang meron? Bakit biglang nag-iba ng plano? Ang kaibigan nating si Shen. Tamang-tama kasi ang timing, kaya pinatulan na. Ganun pala, wala ka nang ginagawa. Hindi, ang dami kong ginagawa ngayon. Mag-usap na lang kayo. Ako, hanap muna ako ng date. Shen Huixing.
Dahil ba sakin kaya kaganyan? Dahil ba sakin kaya kaganyan? Pero hindi lang dahil doon. Dati pa, plano ko nang pabagsakin ang Shen Group. Ngayon, naisip ko, tapusin na muna ang mga dapat kong gawin, bago ko unahin ang tungkol sa'yo. Shen Huixing, bakit kailangan mo pang gawin to? Hindi ako pwedeng manatili sa mundo mo, hindi mo rin kayang sumama sa mundo ko. Tadhana na siguro na maghiwalay tayo. Iwan, Tulad lang lahat ng to ng sandaling pagkikita. Hindi mo kailangan gawin lahat ng to para sa akin. sandaling pagkikita lang. Sandaling pagkikita lang. Tayo naman talaga. Si Wen Yuan. Ganon mo lang ba ituturing ang relasyon natin? Si Wen Yuan. Malakas ang tama nitong alak. Shen Huixing. Si Wen Yuan. Tama na yan. Hindi mo ba talaga ako gusto? Ayos na rin. Okay na rin na hindi mo ako gusto. Dahil kung maghihiwalay tayo, hindi ka masyadong masasaktan. Ngayon, gets mo na ba? Prinsesa ko. Mahal kita. Parang naglalaro ka ng apoy. Hindi mo ba alam gawa sa tubig ang mga babae? Narinig mo na bang natatakot sa apoy ang tubig? Shen Huixing, nagtitiwala ako sa'yo. Ikaw na magayos ng plano, ha? Ayos, okay na. Tiyo, ako si Jingjing. Ayos ka lang ba? Tangjing, Tiyo, may gusto akong sabihin sa iyo tungkol kay Ashin. Pwede ba akong pumasok? Zhou Qin wala na. Si Shen Zonxing lalo namang hindi ako papansinin. Matulog kasama si President Shen Ang. Pinaka-okay na pagpili ko. Tiyo. Ang lungkot-lungkot ni Ajing. Tiyo, pwede mo ba akong damayan kahit sandali lang? Tangjing. Anong ginagawa mo? Tiyo, lasing ka na masyado. Hayaan mo na akong alagaan ka, pwede ba? Nagprito lang ako ng itlog. Kailangan pa ba talagang ganyan? Sino bang nagtulak sa iyo na gumising ng sobrang aga? Mahal na prinsesa. Kailangan ko pa bang magpaalam kapag bumangon? Siyempre. Pero, hindi naman yun paalam, kundi pagbati. Ako po, si Shen Huixing. Magalang na bumabati sa mahal na prinsesa. Esan, walang anuman. Mahal na prinsesa, okay ba sa inyo? Ang pagbati ko, Pwede na rin. anong amoy yan? Ay, itlog ko. Kasalanan ko lahat. Hindi ko na sana kayo nilapitan. Eh di hindi sana nangyari to. Anong balak mong gawin? Mali na talaga mula umpisa. Itong bagay na ito, kakalimutan ko na lang. Tiyo, gawin na lang natin na parang wala nangyari. Pwede ba? Tungkol kay Ashin. Makikipag-break na ako sa kanya. Tangjing, huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng paliwanag sa'yo. Ito. Prinitong itlog. Ano to? Ang alat sobra. Hindi kaya asin ang nailagay mo imbes na asukal. Kasalanan mo to kasi lagi mo akong ginugulo. Tara na, Saan tayo pupunta? labas tayo kumain. Ayokong magka-food poisoning at maaga pang mamatay. Tara. Bakit ang pait nito? Nakumpleto ko na lahat ng mga dokumento. Sa pagsasalin ng mga salita mamaya, ikaw na ang bahala roon. Shen Huixing, ang bait mo talaga.
Boss, Ipinunta ni Tangjing ang target kay Chairman Shen na ngayon. Ipinunta ni Tangjing ang target kay Chairman Shen na ngayon. hayaan mo na lang. Ang kabit ng pinsan mo naging fiance. Tapos yung fiance naging madrasta pa. Yung kwento mo, pwede ka na magtayo ng tent sa ilalim ng tulay at magkwento. Tuwang-tuwa ka ba sa kahiyan ko, Siang? Mas masaya kung marami tayong tumatawa kaysa mag-isa lang. Mas masaya nga kapag marami tayong tumatawa kaysa mag-isa. Shen Huixing, bitawan mo ko. Magpahinga ka muna. Mamayang gabi, ilalabas kita mamasyal. Young Master Shen, Miss C. Nandito ang pinakamagagandang jade namin sa tindahan. Kung may gusto si Miss C sa katalogo, maaari naming ipakuha agad sa main branch. Yan ba yung sinasabi mong pamamasyal? Kung ganun, princess, tiisin mo na lang saglit. At pumili ka ng singsing para sa kasal natin. Kasal. Iwan. Huwag mong sabihin gusto. Mulang akong paikutin. Tama nga ako. Babae kang manloloko. Shen Huixing, Mamili ka na. iabot mo rito. Young Master Shen. Gusto kang makausap ng Chairman Shen sa labas. Ayan na naman. Hindi ko ba sinabi? Natigilan ninyo na ang panggugulo kay Shen Zongxing. Ikaw, babae ka, bastos at walang modo. Wala kang pinag-aralan. Wala na akong kinalaman sa pamilya Shen. Huwag mo na ako hanapin. Xing. Mag-usap naman tayo ng maayos. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Xing. Anak pa rin kita. Ikaw lang ang anak ko. Maaaring mali ang paraan ng tatay dati. Pero sa huli, ginawa ko yun para sa ikabubuti mo. Xing. Alam ng tatay na nagkamali siya. Basta bumalik ka lang. Ibibigay ni tatay ang kumpanya ng Shen sa'yo. Hindi mo ba gusto si Xiaoqin? Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa kanya. Ayos ba yon? Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong pakialaman. Chairman Shen, huwag ka nang bumalik at abalahin ako. Ang fiance ko, ayaw kanya. Fiancé. Alam mo na ba, ang mga susunod mong gagawin? Ayoko. Kung aaminin mo lahat ng kasalanan mo, Makakakuha ka pa ng pera. Bakit hindi mo pagawin? Si Chairman Shen ang maglaligtas sa akin. mga walang hiya kayo, papatayin ko kayong lahat. Mga magnanakaw, nagawa mo pa talagang lokohin ako. Hindi mo ako pwedeng saktan. Tao ako ni Chairman Shen. Hindi ako pababayaan ni Chairman Shen. Kapag nalaman niyang ninakaw mo, ang mga sikreto ng kumpanya ni Shen Zongxing, tingin mo papatulan ka pa ba niya? Zhou Qin, kapag sumabog to, hindi ka rin makakaligtas. Ganun ba? Sige, papatayin na lang kita ngayon. Wag mo kong patayin, Young Master Zhao. Isang gabi lang tayong mag-asawa, pero ang kabutihan yun ay hanggang 100 araw pa. Dahil na rin sa pinagsamahan natin, wag mo kong patayin. Niloko mo ko. Tapos may mukha ka pang magsabi niyan? May paraan ako para makuha ang yaman ng pamilya Shen. Ikaw, Nagputol na ng ugnayan, sina Shen Zongxing at Chairman Shen. Pagka nagkaanak ako kay Chairman Shen, ang yaman ng pamilya Shen ay mapupunta rin sa atin. akala mo ba tanga ako? Kakagaling mo lang sa kanya. Agad ka na bang mabubuntis? Basta mabuntis ko siya. Kung sino ama ng bata, nasa iyo na yun, Young Master Zhao. Kung hindi ka mabuntis, papatayin talaga kita. Wag. Shen Weixing, kailangan mong mamatay. Kung hindi ka mamamatay, hindi kailanman titigil ang matandang yon. Kasalanan mo rin, maling pamilya ang kinabilangan mo. Nakikipagagawan ka pa sa akin. Tikman mo, bago labas na pakwan sa greenhouse. Ang tamis. Pag natutunan ko na yung pamamaraan, makakapagtanim din tayo ng ganito kasarap na pakwan. May mga eksperto pa akong pinatawag dito para sa'yo. Matuto ka mabuti mamaya. Sisikapin kong matuto ng mabuti. Pero parang wala kang ginagawa ngayon ah. Wala kang trabaho sa opisina. May sapat na ebidensya na kami laban kay Zhao Qin. Hinihintay na lang ang paglilitis sa korte. Tungkol naman sa Shen Corporation. Hindi kailangang madaliin. Si Zhaoqin na iyan. Hindi ba lately sobrang tahimik niya? Gusto niyang isisi lahat ng kasalanan kay Tangjing. Pero ang hindi niya alam, marami pa akong
hawak laban sa kanya. Pag natutunan mo na ang greenhouse, uwi na tayo. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti. Shen Huixing, ayokong ipagsapalaran mo ang sarili mo pabalik. Pero ayoko rin naman mawala ka. Princess, sakay na po kayo. Shen Huixing. Shen Huixing, gumising ka. Shen Huixing. Tawagan ang pulis. Nasaan ang telepono? Bakit hindi ko makuha? Hindi pwede ngayon. Wag, please. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Konting oras lang sana. Miss Zai, Kain muna po kayo kahit konti. Pasensya na. Hindi ko kayang kumain ngayon. Miss Zai, Hindi magyayari ng masama kay boss. kapag nagising siya, at malaman niyang hindi mo inaalagaan ang sarili mo, Magiging malungkot siya kung hindi ka kakain. Paanong magkakaroon ka ng lakas para mag-alaga sa kanya? Kain ka na kahit konti. Kakain na ako. Dolph, kumusta si Shen Huixing? wala na po siyang panganib, pero kailangan pa rin niya ng obserbasyon dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Salamat. Huixing, gising ka na? May masakit ba sa'yo o hindi ka ba komportable? Pupunta ako para tawagin ang doktor. Iwan, payakap naman o. Akala ko hindi ka na muling magigising. Akala ko mawawala ka na sa akin. Sorry. Nabahala pa kita. Ano na ang kinalabasan ng investigasyon ng aksidente? Sa labas, sinabing lasing ang driver ng malaking truck. Sa labas? May nakita sa account ng tatay ng driver. Kamakailan may pumasok na malaking pera. Ang nagpadala ay Zhao Qin. Hindi pa rin siya tinatantanan. Ako ang naging pabaya sa pagkakataong ito. Boss, anong gagawin natin? Kung may ganyang issue, syempre tatawag tayo ng pulis. Okay po, boss. Aasikasuhin ko na ngayon. Zhao Qin, ngayon hindi na kita palalampasin. Huwag mong dudumisan ang kamay mo, para lang sa isang basura. Alam mo ba ang balak kong gawin? Ang plano mong manakit ng tao, kitang-kita na sa mukha mo. Walang mabuting patutunguhan si Zaukin. Pero, gusto ko siyang hinding-hindi na makabangon ulit. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon pa. Hindi ko na talaga siya bibigyan ng ganitong chance. Walang silbi. Isa kang inutil. May natapos ka bang bagay kahit isa? Inutusan kitang maghanap ng tao para sagasaan si Shen Zonxing. Ni hindi mo pa nagawa? Anong silbi ng sorry mo? Sinira mo ang lahat ng plano ko. Sir, may masama pong nangyari. Pinalibutan na tayo ng mga pulis. Ano? Huwag kang kikilos. Si Zhao Qin ay nakakulong dahil sa kasong pagpatay. Kung ganun, dumating na ang pagkakataon ko. Uncle, dapat ipaglaban mo si Aixing. Anong nangyari kay Aixing? Si Zhao Qin, nagbayad para pumatay. Parang nasa ospital na si Aixing. Uncle, anak mo pa rin si Aixing. Kailangan mo siyang ipagtanggol. Si Zhao Qin, nagbayad ng hitman para patayin si Aixing. Hindi. Hindi pwede yun. Nahuli na si Zhao Qin. Hindi na kita kayang lokohin pa. Si Zhao Qin, masama siya talaga. Pinagsamantalahan niya ako. Tapos ginamit ang mga litrato para takutin ako. Nanakawin ang company secret ni Aixing. Ano? Presidente Shen, wala na po akong magawa. Lahat kasalanan ni Zhao Qin. Siya ang pumilit. Pinilit ni Zhao Qin si Tang Jing. Nakawin ang mga sikreto ng kumpanya ni Aixing. Kinopya ang produkto ng kumpanya ni Aixing. Inilabas kagad sa merkado. Tapos gusto pa niyang aipakulong si Aixing? Totoo bang lahat ng sinabi niya?
Sorry, Uncle. Masyado akong natakot. Alam kong sinadya kong burahin ang ilang importanteng code. Kaya sa huli, hindi natuloy ang plano ni Zhao Qin. Pero muntik ko pa ring mapahamak si Ishing. Sorry, Uncle. Si Zhao Qin, nagbayad ng hitman. Tapos gusto pa raw niya sagasaan si Ishing? Oo. Kapag namatay si Young Master Shen, may tsansa lang daw na mapunta ang mana kay Young Master Zhao. Zhao Qin, papatayin talaga kita. Ishing. Hindi alam ni Papa na ang dami na palang ginawang kasamaan ni Zhao Qin. Nagkamali ako sa paghusga sa'yo. Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi rin naman nakakalimutan ni Chairman Shen kung gaano kasama ang simula natin, di ba? Hindi ko kailanman mapapatawad. Pinagtaksilan mo ang mama ko. Palabasin ang bisita. Pasensya na po, Mr. Shen. Kailangan ni Boss Shen ng pahinga. Pakilakad na po. Ashing, alam ko na mali ako. Ashing. Pwede ba tayong yumaman? Nasa tiyan mo na yan. Ang galing mo kasi. Siguradong kakayanin mo. Ako ba ang magaling? O si Zhao Qin ang magaling? Bakit mo ihinahambing sa inutil? Pangatlong beses na to. Bakit hindi ko makuha? Wag ngayon, please. Wag mo gawin. Ano yung pangatlong beses? Sinabi ko yan kasi itong lugaw ko. Pang-tatlong beses ko nang niluto. Hayaan mo na si Princess gumawa ng almusal. Kasalanan ko na to. Ay naku, abala pa ako dito. Lumabas ka na, dali. Gusto kitang samahan. Pag nandito ka, hindi ako makaka-focus. Lumabas ka na. Hindi na dapat ako magbakasakali at manatili. Pambansang gulo at pamilya ko. Aksing, tapusin ko lang to, babalikan kita. Sorry talaga, kailangan ko nang umalis. Tama pala, para makapunta mula ngayon papuntang nakaraan. Kailangan ko talaga ang dugo ni Aksing. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Kunin ko yung dugo niya. Magaling na ang lagay ni Mr. Shen. Ang kailangan na lang ay magpahinga siya ng maayos. Salamat sa doktor. Ang bait mo naman, Mr. Shen. Sige, alis na kami. Miss Zai, eto yung hiniling mo. Salamat sa abala. Ikaw ba naghanda nito? Ano yan? Hindi mo gusto. Sino nagturo sa'yo? Galing sa internet. Ganito raw yun eh. Nung search ka, nakalimutan mo bang palitan yung gender mo? Ayaw mo ba talaga? Bakit naman? Basta ikaw ang naghanda, Ayuan. Gusto ko lahat. May iba pa akong sorpresa para sa'yo. Natutunan ko to sa cellphone. Ang galing ko, di ba? Ang galing mo, lahat gusto ko. Kain na tayo. Pero Ayuan, may sakit ako ngayon. Bawal ako uminom ng alak. Ay, nakalimutan ko. Sige, ako na lang inom. Ayuan. Ang cute mo talaga. Princess pa naman ako. Hindi mo pwedeng sabihin na cute ako. Mamahaling princess. Pwede ba kitang imbitahan na mag-dinner? Dahil sa totoong imbitasyon mo, ako na. Mapipilitan na akong pumayag sa'yo. Cheers! Aksing, alam mo ba? Itong panahon na to, pinakamasaya at pinakakomportable ko talaga. Mas gaganda pa lahat sa susunod. Sa susunod pa. Aksing. Ang laki ng gusto ko sa'yo. Ayuan. Gusto rin kita. Shen Huixing. Magising ka, Shen Huixing. Tawag ng pulis, nasaan ang cellphone? Shen Huixing, sorry. Baliw ka ba? Bigla kang humiga sa kama ko, saka mo ako sinaktan at sinigawan. Sinaktan mo si Princess, dapat ka ng parusahan. Akin ang babaeng to. Aksing, alam mo ba? Itong mga araw na to, pinakamasaya at
Pinakamalaya ko. Si Wen Yuan. Gusto kita. Shen Huixing, nawala na sa akin ang tatay at nanay ko. Hindi ko na kayang makita kang nagsasakripisyo para sa akin. Paalam, Shen Huixing. Si Wen Yuan. Axing, ikaw. Hindi mo naman siguro iniisip na, wala ang permiso ko. Ibibigay ng doktor ang dugo ko sa'yo, di ba? Ibig sabihin, alam mo na pala dati pa? Ayuan, hindi kita tatanungin tungkol sa mga tinatago mo. Pero, wag mo akong iiwan. Wag. Dito pa rin tayo kung saan tayo dati umalis. Mukhang totoo, tumigil talaga ang oras nung umalis tayo. Tara na, dalhin muna natin ang gamot kay Zhao Taifu. Shen Huixing. Nandito na ako, wala nang silbi ang lahat ng sasabihin mo. Mas mahalaga si Zhao Taifu. Tara na. Sandali lang, yung pagdadala ng gamot, pwede namang iba ang gumawa nun. May mas importante pa tayong gagawin. Anong gagawin? Siyempre, magpalit ng damit. Xiao Shenzi, kailangan magsuot ka ng uniforme ng kasambahay, ha? Ang inutil pa rin. Nixie Wen Yuan di niya kayang patayin. Ngayon maski karaniwang babae, di na niya kayang patayin. Kalma lang, mahal na hari. Kahit gaano kagaling si General Shu, may pagkakataon din na pumapalpak. Nagkamali. Palagay ko, sinadya niya. Naku, kalma ka lang, mahal na hari. Sorry kung mali ang sinabi ko. Walang basehan ang mga sinasabi mo. Si General Shu, tapat at loyal kay mahal na hari. Handa pa ngang ipakasal si Shu Jiaoyu kay mahal na hari bilang reyna. Mahal na hari. Su Jeoyu. Paano ko nga ba nakalimutan siya? Kiwan, sa tingin mo, dapat na ba akong magtakda ng reyna? Miss, kumain ka muna. Kung ganito ka lagi, baka bumagsak na ang katawan mo. Mas mabuti pang mamatay. Pag namatay, tapos na ang lahat. Ang tanging hiling ni Nuken ay sana maging masaya ka, Miss. Ang hirap talagang maging eunuch. Sino ba ang hinihintay mo? Ang legal na anak na babae ni Xuzen. Si Xu Jiaoyu. Nagpaplano ka bang makipag-alyansa sa kanya? Tungkol kina Xuzen at Su Jeoyu. Ang dahilan kung bakit iniluklok ni Xuzen si Yi Jingli ay dahil may kasunduan sila. Pagkaupong emperador ni Yi Jingli, pinakasalan niya si Xu Jiaoyu bilang reyna. Ang totoong layunin ni Xuzen, hindi talaga para sumama sa tagumpay ng hari. Ngayon, bagsak na si Ye Jingli. Si Xu Jeoyu naman ang naging awkward na kalagayan. Hindi lang iyan ang hidwaan nila. Si Xu Jiaoyu, may iniibig siyang taong mahal din siya. Paglipas ng ilang araw, hihilingin ko na kay mama na pumunta sa kanila para mag-propose. Napagkasunduan na huwag mapako sa usapan, ha? Dapin niyo ang lalaking babaero na yan para sa akin. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Anong plano nyo? Bitawan nyo si Kuya Lin. May lakas ng loob kang landiin ang anak ni Xuzen. Bubugin niyo ng mamatay. Tatay, nakikiusap ako sa iyo. Patayin niyo na siya. Ayo. Tay, pakiusap. Bitawan mo ako. Umuwi ka. Kuya Lin. Ayo. Kuya Lin. Ayo. Anak ka ni Xuzen, ang tanging nararapat para sa iyo lang ay ang pangunahing posisyon ng reyna. Kaya, para sa kapangyarihan mo, pinapatay mo si Kuya Lin. Ang masyadong pagkahilig sa pag-ibig, hindi magagamit sa malalaking bagay. Miss, Sigurado po ba tayong papasok tayo? Mas nakakabuti sigurong guluhin pa lalo ang sitwasyon, hindi ba? Ayan na siya. Layunin, kondisyon, maghiganti. Tungkol naman sa makukuha mo. Ang buhay ni Xuzen, kumpleto ang usapan. Mukhang maayos ang takbo ng mga bagay. Si Jingli man o si Xuzen, pare-pareho nilang minamaliit ang mga babae. Hindi nila alam, tayong mga babae, kaya rin nating tapusin sila. Talaga bang mapagkakatiwalaan si Xu Jeoyu? Tutulungan ba niya ako o hindi? Nagsimula na ang laro, at ako, ang magiging tanging panalo. Tinatanggap ko ang utos. Congratulations, General Shu. Mula ngayon, si General Shu na ang magiging pinakamataas bukod sa isa, si kagalang-galang na ama ng bansa.
Bakit kaya tahimik si mahal na hari nang magpadala siya ng utos tungkol sa reyna? Ay nako, ay nako. Napakabait ni General Shu sa akin. Halipin lang naman ako. Paano ko magagawang hulaan ang loob ng hari? Mang Juan. Kung tutulungan mo ang iba, mas madali din para sa sarili mo. Ano sa tingin mo? Hindi masaya si Hari sa naging resulta ng kaso ni General. Pinaghihinalaan niya na sinadya mo ito. Walang kwenta ang sinasabi mo. General Shu, mahina lang ang aking tinig. Mag-ingat ka palagi, General Shu. Ang bagong hari ay isang eunuko. May balak siyang puwersahin. Napakasalan ang panganay na anak na babae ng pamilya Xu. Ipalabas mo ang balitang iyan. Huwag kang mag-alala, kagalang-galang. Siguradong bago matapos ang araw. Kakalat sa buong kanto at mga eskinita ang chismis. Ilagay sa gitna. Pero hindi ba masyadong halata yon? Kahit malaman nilang ako ang nagpasimuno, so what? Basta't magkadistansya sila. Sansa ko na iyon. Sobrang pahiya na kami. Isang eunuko lang siya. Paano niyang nagawat na isipang pakasalan ang anak ko? General, kapag hindi ka nagtimpi, mas lalong gugulo ang lahat. Gusto mo bang ipadala ang anak mong babae para maging byuda habang buhay? General, isipin mo sa ibang paraan. Kapag naging reyna si Miss, pwede naman kayong mag-ampon ng prinsipe ng hari sa hinaharap. Tatawagin pa rin siyang Empress Dowager. Tungkol naman sa batang yon. Kung magiging dugong bughaw siya o anak ni General Shu, depende pa rin yon sa desisyon mo. Ano, tingin ninyo tanga si Jingli? Eyu, bakit ka nandito? Pinag-uusapan ang kasal ko. Bakit naman hindi ako pwedeng sumali? Ginagamit ni Jingli ang kasal para bastusin ang pamilya Xu. Kung papayag tayo ng basta-basta, tingin mo ba maniniwala si Jingli at hindi magdududa? Tama ka dyan. General, ipakita dapat ng pamilya Shu na tutol tayo. Tapos, parang napilitan lang kuno kaya pumayag. Sa ganitong paraan, ito ang pinakaangkop na reaksyon. Pumapayag akong pumasok sa palasyo. Pero ang susunod na hari, ako mismo pipili. Eyu, pangako ni Papa sa'yo. Kakakalat na sa labas ang balita. Nasinira ng hari ang buhay ng iba. Ano raw? Habang wala kang pinapakitang anuman, lalong gusto mong. Patunayan na meron. Susan, mamamatay ka talaga. May nagulat mula sa nagbabantay sa pamilya Xu. Laking galit ni General Shu sa kasal. Sinabing ginamit lang siya ng hari. Susan, sisiguraduhin kong mawawala ka. Susan, dahil sa'yo namatay si Papa at Mama, ibabalik ko sa'yo ang lahat ng doble. Ngayong araw, magbabayad ka ng kaunti. Tapos na ba, Sujayoyu? Naisip mo ba ang para sa hinaharap? Hinaharap? May nagsabi sa akin dati, hindi naman purong lalaki lang ang magaling. Kung kaya ng lalaki maging opisyal o hari, ang babae kaya din. Humahanga ako sa'yo, aabangan ko ang sagot mo. Ang babae pwede rin maging opisyal o hari. Kriminal, kriminal. Sino may gawa nito? Bumaba na ang lagnat ni Aoy Free, at nagpapakita na siya ng pagbuti. Gagaling pa ba? Talaga si Lolo. Magpahinga lang ng ilang araw si Aoy Free, tiyak na magiging maayos siya. Epektibo talaga ang gamot mula kay prinsesa. Prinsesa, may magandang balita. Gumagaling na si Jawa Aoy Free. Malapit na siyang tuluyang gumaling. Ang gamot ni prinsesa, tunay na milagro. Ayos kung ganoon. May isa pang magandang balita, si Xu Shen. Hindi ko alam kung bakit. Nag-resign at nagkulong sa bahay. Galit na galit si Ye Jingli. Lalo nang lumalalim. Ang hidwaan ng dalawa. Wei Gogong. Kamakailan na naginip ako na may magikong nilalang. Nagbigay ng mahiwagang aklat. Nakasulat doon kung paano palakihin ang ani ng palay. At may kaalaman din sa medisina. Pakisuyot ipa-espesyalista muna ng kaunti. Ikalat sa mamamayan.
Ang nipis pala ng papel na ito. Pinagpala si prinsesa ng mga Diyos. Nakalaan siyang mamuno. Ako, mag-aasikaso na agad. Magaling talaga ang marketing mo. Naipwesto mo ang prinsesa na parang protektado ng langit. Nakasaad ang tadhana, tapos nagtulong pa sa ordinaryong mamamayan. Kahit hindi sila maniwala. At least, kontrolado mo na ang opinyon ng nakararami. Dahil magaling magturo ang guro ko. Alin ang sinasabi? Mong magaling ako. Shen Huixing, tumahimik ka. Sinadya mong sirain ang pangalan ko. Tapos ilang araw ka pang nagpaalam. Susan, balak mo ba akong takutin? Huwag kang magalit, boss. May ginagawang paninira si Princess Tinglan sa kabila. Si Wen Yuan, kaya niyang papayag si Susan na magpaalam ng ilang araw at hindi mag-report. Kitang-kita, si Susan talaga ang gustong pumalit. Ako ang boss dito. Walang magtatangkang bawiin yon, lalo na si Susan. Kung ganyan siya. Huwag niyang asahan na magiging mabait ako. General, hindi pa sure na bagong boss ang may gawa nito. Pwedeng si Princess Tinglan. Rin ang may pakana. Naniniwala ka ba talaga dyan? Kung si Wen Yuan madali lang sanang makapasok sa pamilya Xu, bakit pa siya gagamit ng ganyang paraan para manira? May punto si Miss. Kung totoo nga si Zai Wen Yuan, baka nga ipapatay pa si General. Bukod pa dyan, kung si Wen Yuan nga, ang layunin lang niya ay pag-awayin ang Xu family at si Li Jingli. Sinulat niya pa na siya ang sinisisi. Takot lang malaman ng iba, siya nga ba ang may gawa nito? Pero kung bagong boss ang may pakana, ano ba ang gusto niyang mangyari? Wala na siyang silbi. Pati tatay ko, gusto pa niyang sirain ang mukha. Pipili ka lang. Sa tingin niyo, sino ba talagang mas bagay maging boss? Tatay ko. Ngayon nga, di na siya makaharap sa opisina eh. Yi Jingli. Hindi ako titigil hanggat di kita napapabagsak. Akala mo siguro madali lang ako apihin. Guardia mula sa palasyo. Yi Jingli. Ayos na. Siksing. Natapos ko na. Ang galing talaga ni Yuan. Siyempre kakayanin niya. Si Susan at si Jingli. Ngayon, mortal na ang labanan nila. Isiksing, salamat sa'yo. Ang galing mo talaga. May kinalaman ba ako dyan? Baka nga matagal na akong patay. Kung di dahil sa'yo. Anong nakakatawa dyan? Hindi naman. Suot mo kasi ang damit ng eunuch. Hindi ko talaga kayang magsalita. Si Wen Yuan, ikaw talaga. Si Wen Yuan hindi kayang magsalita. Wala. Ang sarap, nakakagutom. Huwag ka na magalit, please. Masyado yata akong madaling palambutin, no? Ganito ba? Hindi pa rin sapat. Yang damit na pinasuot mo sa akin, Yuan, dapat ikaw mismo ang mag-alis. Ganito ba? Tuloy mo pa. Bakit ang aga mong nagising? Hindi ko akalaing mawawala ako ng tuluyan. Hindi pala dahil nasa ibang mundo ako. Ngayon, nakakabalik pa ako. Paano sa susunod? Yuan, nandyan ka ba sa kwarto? Nagtago ka na naman. Sinadya mong takutin ako, no? Shen Huixing, saan man ako magtago? Nahahahanap mo pa rin ako, di ba? Anak ko, napakalaki ng kapalaran mo.
Ngayon na ang araw ng tunay mong pagbabago. Nga po, Papa. Papunta na akong palasyo ng Panatad. Bahala na po kayo sa lahat. Naiintindihan ko, Papa. Naipasa na ba ang balita? Miss, huwag kang mag-alala. Siguradong walang sablay. Papasok na ang reyna sa korte. Papasok na ang reyna sa korte. May utos ng emperador. Sino diyan? Susan, ano bang balak mo? Paano ka magiging pinuno ng bansa, gayong isa ka lang opisyal? Alam nyo ba, tinatanggap ng hari na siya ay walang silbi. Nagbitiw siya para magbigay daan sa mas karapat-dapat. Ang lakas ng loob mo. Yi Jingli, ang trono mo, akin na yan. Akala mo ganun kadali ang lahat, ha? Mga tao. Pag sa digmaan, panalo-talunan talaga. Yi Jingli, ako si Susan. Ngayon, lalabanan kita hanggang sa dulo. Hahaha. Kriminal ka, may kapintasan sa mukha si Susan. Hindi ka karapat-dapat maging emperador. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ba dahil sa iyo yan? Hindi ako magiging emperador, pero pwede ang mga lahi ko. Ye Jingli, mamamatay lahi mo. Kailanman, hindi mo mararanasan na maging emperador pa ulit. Dahil sa akin daw. Hindi tama yan. Talagang parang nag-aaway lang ang mga aso. Ikaw pala. Ako nga, Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Ang hukbo ng Xu family na paligiran na ang palasyo. Kapag namatay ako, si Wen Yuan. Hindi ka rin makakaligtas. oh, baka gusto mong lumingon, General Xu. EU. EU. Namatay si Papa sa pakikipaglaban kay Ye Jingli. Pinatay siya ni Ye Jingli. Gusto akong patayin ng kalaban. Pero iniligtas ako ni Princess Tinglan. Walang puso at malasakit ang Xu family. Ngunit hindi inalintana ng prinsesa ang mga nakaraan. Ako si Xu Jiaoyu. Handa akong pamunuan ang Xu family para sumunod sa prinsesa. At ipagtanggol ang tamang pamumuno ng royal family. EU. Pinagtaksilan mo ako. Papa, sa puso niyo ba? Ako bang anak niyo? Isa lang akong kasangkapan sa pagkuha ng kapangyarihan. Kaya kong magsakripisyo para sa Xu family, pero hindi mo dapat gamitin ang inosenteng buhay para pilitin ako. Mula noong pinatay mo si Kuya Lin. Sa pagitan natin bilang mag-ama, hindi na tayo magpapatawad kailanman. Ngayon, ikaw naman ang turn mo. Yuan huwag mo akong patayin. Nang pinatay mo ang papat mama ko noon, hindi ka man lang nagdalawang isip o nagsisi. Ha. Si Wen Yuan. Lagi kang mataas at mayabang. Asawa kita pero. Bakit palagi mo akong tinatapakan? Bilang babae. Dapat sumusunod lang at mabait. Dapat nakikinig ka sa akin at yumuko ka sa harap ko. Lahat ng ginawa ko. Ikaw ang nagbunsod nito. Ikaw dahilan ng lahat ng kasamaan. Yung mga magulang mo. Tama na, tumigil ka nga. Yuan ay prinsesa. Gusto mong sumama sa mayaman at makapangyarihan, pero sabay na iniiwasan mo si Yuan dahil kulang siya sa lambing. Yi Jingli. Sa basurang kagaya mo. Karapat-dapat ka ba talaga? At bakit kung babae? Kahit babae, kayang pabagsakin ang traidor na kagaya mo. Yi Jingli. Nagbago na isip ko. Ngayon, hindi muna kita papatayin. Gusto kong makita mo mismo kung paanong ang babae ang magiging reyna ng kaharian na ito at makuha ang tiwala ng tao. Anong sabi mo? Balak mong maging emperador. Dalhin siya.
Pakitunguhan niyo ng imaayos. Iwan. Sandali lang. Iwan, dahil dati tayong nagmahalan, pwede mo ba akong patawarin? Humihingi ako ng pabor. Pwede bang huwag mo akong talikuran ng tuluyan? Iwan, nakikiusap ako. Wenyuan, nakikiusap ako. Si Wenyuan, ikaw talagang malanding tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Papatayin kita. Ako mismo ang papatay sa'yo. Tumigil ka na dyan. Kiwan, ikaw pala. Dalhin siya palabas. Si Wenyuan, papatayin talaga kita. Papatayin talaga kita. Ginang, tinupad ko ang ipinangako ko. Malugod kong tinatanggap ang prinsesa pabalik sa palasyo. Maraming salamat, Gonggong Ki. Walang anuman. Basta maayos ang prinsesa, mapapanatag na ako. Ay oo nga pala. Kanina sinabi ng prinsesa na magtatagumpay siya. Gonggong Ki, hindi mo ba pinaniniwalaan ang sinabi ko? Hindi po ako nangangahas. Nangangarap po ako ng kasaganahan para sa prinsesa. Ang galing. Lahat ng bagay ay natapos ng maayos. Ang galing ni Iwan. Siksing. Wala ka bang itatanong sa akin? Ano naman ang itatanong ko? Bakit hindi ko pinatay si Ijingli? May sarili kang dahilan. Naniniwala ako sa'yo. Kahit papaano, naging ex ko rin siya. Huwag mong i-disgust ang sarili mo. Sa totoo lang, hindi ko naman siya ganun kainatupag. Noong bata pa ako, umalis ako sa palasyo. Sakto namang nakita kong binubugbog siya dahil lang sa isang syupao. Naawa ako kaya niligtas ko siya. Later on, nalaman kong siya ang valedictorian. Akala ko, matatag talaga siya at hindi basta sumusuko. Sakto namang pinapapili ako ni Papa ng mapapangasawa. Kaya napili ko siya. Parang kwento ng magsasaka at ahas. Siksing. Hindi ko siya minahal kahit kailan. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw lang din ang tanging gusto ko. Ipakalat ang balitang ako ay magtatagumpay bilang pinuno. Ipaabot ito sa lahat ng tao. Gabayan ang mga mamamayan. Sabay siguraduhin na panatag ang loob nila. Susunod po ako sa utos. Si Princess Tinglan talaga ay mabuting tao. Ang daming tao na hindi naniniwala kay Princess. Hindi raw siya nagpabakuna laban sa bulutong. Noong may taon na may sumiklab na bulutong. Bulutong, ang dami talagang namatay noon. Tulad namin, mga nagpabakuna, wala kaming naging problema hanggang dulo. Narinig ko pa nga, may ginawa pa siya na tinatawag na pataba. Itong taon, iyong mga tanim na nilagyan ng pataba niya, lahat lumaki ng maganda. Pakiramdam ko, ngayong taon tiyak na masagana ang ani. Si Princess Tinglan ay nakuha ang biya ng langit. Nagpakita raw sa panaginip ang isang espiritu. Kung susunod tayo kay Princess, siguradong magkakaroon tayo ng magandang buhay. Na, tama. Pero simula noon pa, laging lalaki ang nagiging emperador. Sino pa bang nakarinig ng babae na naging emperador? E ano ngayon kung lalaki o babae? Basta mapabuti ang buhay natin. Yun ang mabuting pinuno. Oo nga, tama. Walang mali dyan. Suporta kay Princess. Tatay, nanay, nagtagumpay na ang anak ninyo. Siguradong natutuwa ang mga magulang mo sa langit. Tatay, nanay. Ang pangalan niya ay Shenhua Ixing. Siya ang taong mahal ko. Napakahusay niya. Napakalaki ng naitulong niya sa akin. Maganda naman siya, kaso medyo mabigat lang talaga. Mabigat nga. Pero tungkulin ko ito. Kailangan ko talaga isuot ang damit na to ngayon. Dapat maging maayos ang lahat ngayong araw. Siyempre. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Lahat ay maaaring bumangon. Salamat po, mahal na emperador. Paano niya nagawang may lakas ng loob? Bakit walang kumukontra sa kanya? Bakit? Bakit hindi pwede? Yi Jingli, yung mga bagay na hirap ka gawin, kay Ayuan, sobrang dali lang. Sino ka ba talaga? Ano bang relasyon mo kay Xi Wenyan? Hindi mo pa karapat dapat malaman kung sino ako, dapat talaga parang aso kang. Nakatingala at nagsusumamo sa akin para mabuhay. Dalhin na yan palabas, sino ka ba talaga? Sino ka ba? Huwag niyo akong saktan, huwag, mga maruruming.
Gaya mo, Umaasang maging emperador pa? walang utang na loob na tulad mo. Dumating din pala ang araw mo. Wag. Ngayon, wala nang darating para iligtas ako. Mahal na emperador. May balita po mula sa kagawaran ng katarungan. Sabi, si Ye Jingli. Wala na po siya. Sanhi ng pagkamatay? Hindi na raw natiis ng mga gwardya sa kulungan. Napatay siya ng hindi sadya. Masyadong magaan ang dinanas niya, ilibing sa libingan ng mga kriminal. Sa susunod, kailangan ko pa rin ang tulong ninyo. Masyado po ninyong pinupuri ako, mahal na emperador. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Kayong dalawa, napagod na kayo ngayong araw. Magpahinga na muna kayo. Magpapaalam na po ako. Andito na naman. Ngayon, mas mahaba kaysa noong nakaraan. Kaunti na lang ang oras ko. Gabi na, pinatawag mo ako, anong meron? Ano to? Huwag mo munang buksan. Ano ba to? Malalaman mo rin kapag dumating ang panahon. Mga dokumentong inayos ko na ito. May mga tala doon tungkol sa pataba, pagtatanim, at ilang mga basic na kaalaman sa medisina. Ah, may gamot pa pala na ito. Dalhin mo lahat pa uwi. Si Wen yan. Kakaupo mo pa lang bilang emperador. Ganyan ka na ba ngayon? Parang nagtitiwala ka ng huling habilin? Okay lang. Sa totoo lang, bilang parehong babae, alam ko may intindihan mo ang mga pangarap ko. Dalhin mo na lang lahat ng mga librong ito. Kung may di ka alam, huwag kang mahiyang magtanong sa akin. Okay, Aksing, pwede rin. Kahit ano nang matutunan mo, ayos na yan. Sigurado ka na bang okay ka lang? Sa papel, si Zhao Taifu ang utak. Sa lakas naman, si Wei Guogong Sujaya Oyu. Tatlong panig na magtutulungan para maitiyak ang buhay pamahalaan. Parehong sina Zhao Taifu at Wei Guogong ay tapat at mahusay na tagapamahala. Sujaya Oyu, kung kaya mo, maaaring ikaw ang pumalit sa akin. Hindi ko matanaw ang hinaharap para sa mga babae sa panahong ito. Nasa iyong mga kamay na ang lahat. Isang liham para kay Wei Guogong, isa pa kay Zhao Taifu. Opo. Nasaan na si Xing? Si Young Master Shen po, dahil nakita kayong abala. Mag-isa siyang dumiretso sa bukid sa labas ng lungsod, para tingnan ang mga pananim. Ang bait po talaga ni Young Master Shen. Ilang beses tumaas ang ani ngayong taon. Sigurado pong masagana ang ani ngayon. Tama. Ituloy pa rin ang paggamit ng pataba doon. Ito pa lang ang unang beses. Sa susunod, magiging mas maganda pa ang resulta. Talaga bang mas gaganda pa? Young Master Shen, napakahusay nyo talaga. Totoo. Kayo ang tunay na tagapagligtas ng ating Dajinggo. Xing! Bakit ka nandito? Siyempre para kumustahin ng maigi ang ating Young Master Shen, para tulungan pa akong magpatuloy sa mga gawain. Hindi na kailangan pilitin. Buong buo ang loob ko na tumulong sa'yo. Ang tagal mo na dito pero, hindi pa kita napasyal. Ngayong araw, bibigyan kita ng isang araw na pahinga, Young Master Shen. Basta anong gusto mo. Bagay na bagay talaga kayo. Hindi ko lang alam, kailan kaya natin makikita ang kasal ng emperador. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lugar. Napakaklasiko at ganda ng dating. Bakit? Bakit ganyan mo ako tingnan? Maganda ka kasi, kahit paulit-ulit kitang tingnan, di ako magsasawa. Buti naman, para hindi ka magsawang kasama ako balang araw. Xing, umuwi na tayo. Bumalik tayo sa mundo mo. Bumalik? Bilang pagpapahinga sa gitna ng abala. Hindi pa rin naman ganoon kaayos ang nangyayari sa gobyerno. Ay naku, Xing, gusto ko lang naman maglibang sandali. Pagod na ako. Pasensya na. Pasensya na kasi ako. Hindi ako gaanong nakakatulong sa'yo. Sa totoo lang, malaki na ang nagawa mo para sa akin. Wala namang nagbabago sa oras, kaya umuwi na tayo. Magtagal pa tayo doon. Tamang-tama, gusto ko pa matuto ng kaunti doon na maiuwi ko. CJ, ako na ang bahala sa pagbabalik natin. Aywan. Pakakasal tayo. Pakakasal tayo.
Gusto kong makita kang nakasuot ng wedding gown. CJ, Bakit nabasag ang tansong salamin? Nabasag ang tansong salamin. Pwede pa bang makabalik si Iwan? ano bang iniisip mo? Iwan. Nabasag ang tansong salamin. Ibig sabihin ba nito? Malapit na rin matapos ang buhay ko? Iwan. Nabasag na ang tansong salamin. Iwan, huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap ako ng paraan para makabalik ka. Sa totoo lang, matagal na akong handa. Ano? Mula pa lang sa simula, sobrang kakaiba na talaga ang pagdaan natin dito. Kahit anong araw, kung kunin man ng langit ang pagkakataong ito pabalik, hindi na ako magtataka. Bago pa lang ako umalis, nag-iwan na ako ng mga sulat para kina Tsujaya Oyu. Ang alam lang nila, akala talaga nila na dinala ako ng mga diwata. Yung 3 pwersang naiwan, sapat na para matiyak na ligtas ang mga tao sa maraming taon. Iwan. Ginawa mo lang ba talaga ito bilang paghahanda? Naman, saka hindi mo ba sinabi, nahahanap ka ng paraan para makabalik ako? Siguradong ayusin ko ito. Itong tansong salamin na ito. Pasensya na, matanda na ako kaya wala akong magagawa. Paano nangyari yon? Kayo nga ang eksperto pagdating sa ganito. Iba kasi ang materyales nitong tansong salamin. Tsaka mahirap nang ibalik sa dati ang basag na salamin. Kahit ipilit niyang maayos, mag-iiwan pa rin yun ng bakas. Mas mabuti pang isuko mo na, Mr. Shen. Siksing, ikaw muna ang lumabas. Ako na ang makikipag-usap kay Loloki. Tungkol sa usapan natin sa gintong palamuti. Mukhang interesado si Loloki, no? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Matandang utusan, bumabati po ako sa prinsesa. Loloki, naalala niyo na lahat. Noong nakita ko tong tansong salamin, biglang damaloy lahat ang alaala sa isip ko. Kaya naalala ko si prinsesa. Pasensya po, prinsesa. Loloki, wala namang dapat ipag-sorry dyan. Maganda nga na naalala mo na ang lahat. Pero itong tansong salamin, talaga bang hindi na maayos? Ay, oo nga pala. May nabasa pala akong libro noon. Nabanggit doon ang salamin na to. Pag-uwi ko, rerepasuhin ko ulit ng mabuti. Baka may paraan pa para ayusin. Totoo ba? Sige, ikaw na ang bahala, Loloki. Salamat, prinsesa. Sobra ka namang magalang. Pero, prinsesa, matanda na ang utusan. Baka pwede bang palitan na ng ibang pagtawag? Iwan, huwag kang mag-alala. Ang dami namang profesor dito. Siguradong may makakaayos niyan. Wala ayun. Kung hindi na talaga pwede, edi huwag na nating pilitin. At least, kasama mo naman ako rito. Magkasama tayo dito kahit ano pa mangyari. Paano naman yung mga tao? Kaya mo ba talagang kalimutan sila? Baka makasarili lang talaga ako. Gusto ko lang na lagi kitang kasama. Sa mga susunod na araw, hayaan na lang natin ang takbo ng buhay. Okay ba? Iwan, ano ba talaga ang tinatago mo? Sa mga huling araw, Shen Huixing, mag-ipon pa tayo ng magagandang alaala. Boss, tinatawag mo ako? Tulungan mo akong mag-contact ng event organizer. Gawa ng design ng wedding gown. Teka, saka yung singsing Boss, magpapakasal na po kayo kay Miss Zai. Ang weird talaga ng mga kilos ni Iwan. Hindi ako mapalagay. Miss Tsi, para sa inyo ito. Miss Zai, para sa inyo po ito. Nasa garden si Sir Shen, may surprise raw siya. Ano na naman tong ginagawa ni Shen Huixing? Iwan. Halika rito. Siksing, ano bang ginagawa mo? Iwan. Alam ko hindi ako romantiko, kaya ito lang talaga ang naisip kong paraan. Sapat na to. Iwan, pakakasalan mo ba ako? Tara. And Russian. Sa hinaharap.
Sana gabayan mo kami palagi. Sir Shen, Salamat sa'yo. Halika na. May konting candy akong dala para sa lahat. Salamat, Sir Shen. Congratulations, Sir Shen. Sana habang buhay ang inyong pagsasama. Salamat, Sir Shen. Grabe talaga si Sir Shen. Napakaastig. Mamaya, magpapadala kami ng angpa mula sa accounting. Walang overtime ngayong araw. Maaga tayong lahat uwi. Anong meron? Chairman Shen, narinig ko. Kasal na raw si Shen Jr. at si Miss Zai. Ano? Kasal na sila? Maraming tao sa industriya. Nakita ang post ni Shen Jr. sa group chat. Ama niya ako, di ba? Ganito kahalaga. Di man lang ako sinabihan. Ang tanga niya talaga. Si Zai Wenyuan, maganda lang yan. Pero wala namang pamilya. At yung ugali niya, sobrang padalos-dalos. Hindi siya makakatulong kay Shen Jr. Hindi pwede. Hindi ko papayagan ang kalokohan niyang yan. Si Zai Wenyuan, maganda lang yan. Pero wala namang pamilya. At yung ugali niya, sobrang padalos-dalos. Hindi siya makakatulong kay Shen Jr. Hindi pwede. Hindi ko papayagan ang kalokohan niyang yan. Sir, magandang araw po. Sino pong hinahanap nyo? Hahanapin ko lang ang anak ko. Pasensya na, sir. May utos si Sir Shen. Bawal pong papasukin ang tagalabas. Anak ako ni Sir Shen. Tatawagin mo pa akong tagalabas? Si Sir Shen at ang misis niya, umalis dito 1 oras na nakalipas. Kung may emergency kayo, tumawag na lang po kayo sa telepono. Bakit hindi mo sinabi agad? Ang tagal mo bago nagparamdam. Kayon mo lang naisip hanapin ang anak mo. Saan mo ba ako dadalhin? Bagong gift para sa kasal nila. Ang laki talaga ng ginastos ni Sir Shen. Hatyan kasi kami sa pera mag-asawa. Kaya ako ngayon, tagapagsilbi ni El Russian. Xiao Shenzi, samahan mo nga ako dito, ha? Xing. Mag-usap tayo ng maayos. Matanda na si Sir Shen. Baka mahina na ang pandinig. O kaya mahina na mag-isip. Iisa lang ang dugo natin. Pero pinakaayaw ko, yung dugo ko, galing sa marumi mong katawan. Xing. Galit na galit ka sa akin, no? Baka siya, nagkakalat ng kung ano-anong sinasabi, para mag-away tayo bilang mag-ama. Grabe, hindi pa rin nalulugi ang Shen Group. Nakakagulat talaga. Ikaw, Okay lang kahit bastusin mo ako. Sanay na ako riyan. Pero, wag mong gagalawin ang mga tao sa paligid ko. Pag nangyari pa ulit, hindi na kita palalagpasin. Subukan mo. Ako ang nagkamali. Pero, hindi ko na siya bibigyan ng isa pang pagkakataon. Siksing, bakit ikaw pa ang nag-aalala sa akin? Sa ginagawa mo, lalo lang akong nahahabag sa'yo. Paano ba ako pahalagahan ni Yuan? Kung bawal pumatay, edi puputlan ko na lang siya. Bakit? Masama ba itong naiisip ko? Kung hindi niya mapigil ang sarili niyang kalibugan, wag na lang siya magkaganon. Kahit ganyan siyang walang kwenta. Pero, pwede bang huwag tayong maging sobrang brutal? Natatakot ako. Bago ang lahat, ano ang balak mo? Hindi ko balak palampasin si Zhaoqin kahit kailan. Ang mahuli si Zhaoqin, unang hakbang pa lang yon. Ilang taon siyang pinagkatiwalaan ni Zhaoqin. Hinayaan na lang siyang gumawa ng masama. Hindi ko alam kung gaano kalaking gulo ang iniwan niya sa Shen. Hindi mahirap labanan si Zhaoqin, pero, ang Shen ay lahat ng pinaghirapan din ng mama ko. Kailangan ko yung mabawi. Meron ba akong maitutulong sa'yo? Mas okay na pag malasakitan mo na lang ako lagi, Yuan. Sige na, Gabing ito, bigyan mo ko ng oras mo. ayoko. Mamaya, maghiwalay tayo ng kwarto. Sa susunod, bubuwagin ko na yung guest room. Ikaw, Tumahimik ka na. Ano sabi ng doktor? Wang Yan, buntis ako. Wang Yan. Baby, ang galing-galing mo talaga. Simula ngayon, atin na ang pamilya Shen. Pangako, alagaan talaga kita ng mabuti. Wang Yan, ang bait mo talaga. Wang Yan, ang dami mong alam. Nakuha mo ang tiwala ni Boss Shen. Hindi mo na rin kailangan manatili pa. Uncle Shen, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kaya lumapit ako sa inyo. Hindi ko sinadyang mang-abala sa inyo. Anong nangyari? Uncle Shen. Buntis ako. Anong sabi mo? Kung bibilangin yung panahon. Sakto 1 buwan na. Dapat ko na ba siyang ipalaglag?
Pero anak ko rin siya, at hindi ko talaga kayang bitawan. Anak ko ang bata. Tang Jing. Huwag mong ipalalaglag. Kailangan mo siyang ipanganak. Hindi mo siguro gusto yung church wedding? Gusto mong magpakasal sa isla? Gusto ko ang beach wedding. Gusto ko rin ang garden wedding. Maganda rin ang wedding sa loob ng hall. Ang hirap mamili. Baka pwede namang pagsabay-sabayin. Huwag mo akong lolokohin ha. Pwede ba talaga magpakasal ng paulit-ulit sa modernong panahon? Basta masaya si Ayuan, ayos na yon. Boss, ito po yung proposal mula sa Lin Group. Matagal nang magka-partner sina Lin at Shen. Ngayon, sa inyo na sila kumakampi, boss. Bagsak sigurado ang Shen Group. Bigyan niyo siya ng trabaho, para hindi na niya ako kinakabahan. Boss, may isa pa pong bagay. Sabihin mo, buntis daw si Tang Jing. Ayon sa balita, anak daw ni Chairman Shen. Grabe, ang gulo. Si Tangjing sa harap ng lahat. Fans niyo pa rin siya. Paano niya nagawang ganun? Saka si Tangjing, kabit ni Zhao Qin. Paano niya nagawa na humingi pa ng tawad sa inyo? Hindi naman nakakagulat. Paborito niya talaga yung babaeng nag-aalok ng sarili. Hindi siya namimili basta may mag-offer. Ngayon buntis si Tang Jing. Parang gold mine na siya. Nakakadiri. Ibig mo bang sabihin, tayo naman ang bumawi sa kanila? Anong plano mo? Ipakalat mong may relasyon sina Tang Jing at Zhao Qin para malaman ng lahat na pinagtataksilan siya. Tingnan natin kung kayanin pa niyang lakasan ang loob niya. Teka lang, boss. Dati di ka pa nagpapakalat na. May relasyon sina Tangjing at Zhao Qin. Hinihintay mo lang pala ang araw na ito. Surprise, di ba? Boss Shen, habang inuusig ng pulis si Zhao Qin, nalaman nila, malalim ang samahan ni Miss Tang at Zhao Qin. Hindi naman talaga ginahasa ni Zhao Qin si Tang Jing. Matagal na silang may relasyon. Nagawa pa nilang lokohin ako. Totoo ba na hindi kaya ni Zhao Qin? Ganoon din ang sagot ng ospital. Ha ha ha. Hindi pala kay Zhao Qin ang anak ni Tang Jing. Pagkapanganak niya, saka natin ayusin ang usapan. Boss Shen, hindi mo ba napapansin na masyadong kapanipaniwala ang pagkakataon ng pagbubuntis pagkalabas ng bata? Pad na agad. Kapag niloko pa niya ako, hindi ko siya patatawarin. Yung negosyo sa Hushi, pinapunta ko na si Icheng. Hindi maaantala ang kasal natin. Ashing. Umalis ka dito. Ashing. Dapat siguraduhin na, talagang mawalan na ng pag-asa si Shen Zonxing na bumalik sa pamilya Shen. Ashing, hindi ko sinadyang manggulo sa inyo. Buntis ako. Anak ni Uncle Shen. Ah, talaga? Congrats ha. Hindi ko naman te ginasto. Ashing. Pasensya na. Hindi ko dapat sinasabi ito. Anong pinagsasasabi niya? May sayad lang yan. Hayaan mo siya. Hindi rin magtatagal yung kayabangan nila. Walang masyadong epekto yung chismis na yan. May kumukumpas talaga sa likod niyan. Bakit tahimik kayo? Wala ba kayong dila? Boss Shen, nakuha na namin ang totoong balita. Opo, siyang Master Shen. Ashing. Boss Shen. Nakipag-deal na siyang Master Shen sa Lin Group. Nagpa-press siyang Master. Natututukan ng Shen Group. Tapos, pumasok pa ang Tang Group para i-back up siyang Master. Boss Shen. Seryoso na kung hindi maganda ang lagay ng kumpanya. Ganito lang kaliit na problema. Pwede nang bumagsak ang buong Shen Group. Boss Shen, nitong mga nakaraang taon, ang Shen Group ay palala ng palala. Nung dumating pa si Zhao Qin, lalong nagkagulo-gulo lahat. Hindi matatagalan ng Shen Group ang atake ni Young Master. Boss Shen, mag-ama naman kayo. Kung magpakumbaba po kayo kay Young Master, matatapos rin to. Gusto nyo bang ang ama paang magpakumbaba sa anak? Naku Boss Shen, kailangan niyong magpakumbaba. Isang pagyuko lang maliligtas ang kumpanya. Boss Shen, Boss Shen. Boss Shen. Ayusin po ba ang lagay nyo? Kailangan nyo po ba ng doktor? Hindi na. Babalik na ako sa kumpanya. Hindi pwede mawala ng leader. Boss Shen, kung hindi magpapasensya si Young Master, baka talagang di na malampasan ng kumpanya ang pagsubok na ito. Boss Shen, pagkatapos ninyong ma-ospital, dumating ng pulis sa opisina at inimbestigahan ang taxes ng kumpanya. Hindi rin magtatagal yang kayabangan nila. Pinadala ni Young Master ang isang bagay dito.
Sabi ni Jiaoqi na pinagsamantalahan daw si Tangjing ng iba. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bago pa man kayo may nangyari. Hindi ninyo talaga anak yung bata. Boss Shen, Boss Shen. Na-stroke si Mr. Shen. Nailigtas ang buhay niya pero, malamang buong buhay niya bedridden na siya. Hello. Anong sabi mo? Na bedridden si Boss Shen. Kung baldado na siya, paano ko pa makukuha ang pera ng pamilya Shen? Kung gusto mong kuhanin ang pera ng pamilya Shen, turuan na lang kita ng paraan. Paano ka nakapasok dito? May malasakit din ako para sa iba, alam mo. Since mahal mo si Boss Shen, ngayon buong buhay mo, doon ka na lang sa home for the aged, samahan mo siya. Home for the aged. Ayoko. Hindi kita tinatanong kung gusto mo. Buong natitirang buhay mo, ialaga mo na lang ang isang matandang na stroke. Sumunod ka ng maayos, kung hindi mo kakayanin ang consequences. Ako. Huwag mo akong galitin, ha? Maligayang bati sa kasal. Honey. Maligayang bati sa kasal. Shen ma. Ayuan. Huwag mo akong iwan. Andito lang ako. Paalam. Shen Waixin. Ayuan. 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 Siguradong mahahanap kita. Si Wen Yuan. Talagang nawala na siya. Si Wen Yuan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Miss, anong nangyari? Itago mo ng mabuti ang tansong salaming ito. Ipasa ito mula sa linlahi. Huwag na huwag itong masisira. Si Wen Yuan. Huwag kang mag-alala, ang pagkakataong pinaghirapan mong makuha, hindi ko sasayangin. Ako ang mangunguna sa mga babae, para bumuo ng bagong mundo. Narinig ko, 1 taon na raw mag-asawa si Shenzong. Pero bihirang marinig ang balita, tungkol kay Mrs. Shen. Lahat ay curious sa love, life ni Shenzong. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Wala na ba? Sapat na yon. Ayuan. Na-take over at na-restructure ko na ang Shen Group. Si Tangjing Group, gaya ng iniisip mo. Matagal nang nakulong sa retirement home. Lumabas na rin ang hatol kay Zhaoqin. 12 taon ang sentensya niya. 12 taon? Paglabas niya, matanda na siya, di ba? Ayuan. Mabuti naman ang lahat. Pero sobra kitang nami-miss. Ayuan.